Ngayon, pag na-i-record natin yon, ang mangyayari, ipa-upload ko sa YouTube, ganun tayo ka-proud dun sa business natin. Ayan, nagsimula na rin si Opo Zero PD. Be proud tayo para pag i-share natin, o yan ay yung mga kasama ko, tayo kasi legit. Ipinakikita natin, itsura natin, bakit tayo mahihiya? Ayan, nagbukasan na. Sa Sir Ernesto, nagbukas na. Si Sir Caresio, magandang araw po. Si Ma'am Shane. Ayan eh. Mag-proud tayo na yung negosyo natin, ganun ka-transparent. Yun po yung gusto ko lang sabihin na meron tayong negosyong galing sa Pilipinas na dadalin naman natin sa ibang bansa. Hindi yung lagi na lang tayo yung sumasali. Tama po ba yun, Coach Ernesto, na lagi na lang tayo yung sumasali? Sila naman yung pasalihin natin, yung ibang lahi. Lalo yung naku po, pag to nabalitaan ng mga Indiano, naku po, sinasabi ko sa inyo, sobrang biyaya ang aabot sa atin. Nakarating to sa Africa, yan po ang pinakamalalaking market. Sobrang bilis niyan, sobrang bilis. Pag yan na nagsimula na magsamahan. Ayan. Congratulations po sa ating lahat at magro-roll call lang tayo at congratulations dun sa mga nag-open cam. Yung iba baka mahina internet, di ba? Ganun lang naman yan eh. Basahin ko na lang po, yun pa pagkakasunod-sunod. Hindi na lang ako, yung nakikita ko, pwede kong bigyan ng title, address, no? Okay, Ma'am Blesilda Lau, magandang gabi, araw o umaga, kung anong oras kayo, kung saan kayong panig ng daigdig. Kasi tayo ay international, katulad ni Ma'am Ana. Nasa ibang bansa yan. Si Sir Opo, ODBD, magandang gabi. Si Sir Caresio, Grumes Jr. Ayan, magandang araw. Hello, nakakaway pa. Si Ma'am Cristina Dapitan, kanina naka-open cam. Si Sir Ruel Magsino, magandang araw, Sir Ruel. Yan, napaka-active nito ni Sir Ruel eh. Si Ma'am Bet Ramos, hello Ma'am Bet! Yung mga tao mo. Yung mga tao mo, Ma'am, ingatan. Good evening, sir. Yung mga grupo sir, mo. Si Brisel Dassel from New York yan, sir. Invite ko yan, sir. Apo, ay maganda po. Ayan. New York yan. Ayan, New York. It's late in the night. Yan. Pakita natin sa New York. Australia, pero mo, no? Ganda. Pagkatapos, nawala tuloy ako dahil yung pagkakasunod-sunod na wala. Kasi kung sino magsasalita, yun ang papakita ng monitor. Tingnan ko na lang dun sa tinatawag na attendance dito. Ayan. Ulitin natin, no? Si Ma'am Phoenix Leonin Jugador, Ma'am Mirna Himaya, Ma'am Ana, walang apelido daw. Si Sir Anton Heromala, Ma'am Bet Ramos, Ma'am Blesilda Lau. Yan. Si Ma'am Caresio, si Sir Caresio Grume Jr., Sir Chris L., si Ma'am Christina Uli, Tapitan, Sir David Quijano, Sir Dodong, Ma'am Ena Bancure, Jose Ernesto Iliano, Sir Hirso Ocelito Santa Maria, J. Rads, ayan, Sir Jairil Ramos, kay Ma'am Kim, ayan, is-insert na natin. At para mas maganda po, para lahat po tayo magkakakilala, mula po dun sa pinaka-una, sunod-sunod na po tayo. Makikita nyo naman po dun sa attendance natin kung sino nagsasalita, sino yung kasunod. I-click nyo lang yung participants, makikita nyo yung pagkakasunod-sunod. Kaya, para po magkakakilala tayo, hingan ko po kayo ng kaunting pananalita. Ano po pangalan? Bakit kayo napunta sa F3? Sino ang nag-invite sa inyo? At ano yung nakikita nyo ngayong future natin dito para hindi lang ako yung nagsasalita? Unahin po natin si Ma'am Blesilda. Ma'am, ang sasabihin lang, pangalan, saan nakatira, paano nalaman yung F3, at ano nakikita nyong future. Kung gusto nyo pong sabihin, Ma'am Blesilda, ang inyong vital statistics na 36, 24, 34, pwede rin po. Okay, I'm Blessy, call me Blessy Lau. I'm currently residing in New York, but I'm from Cagayan de Oro, dyan sa Pilipinas. Sa akin si Lilibet Ramos. And of course, I shared it to my children. So, one of my children is already in. So, maraming salamat. Thank you. Ayun. Sino po nag-invite sa inyo, ma'am? Sino nagba? Lilibet Ramos. Lilibet Ramos.
Yun, salamat po. Salamat dun sa mga nag-invite sa atin. At maraming salamat sa participation po, Ma'am Beth. Tawagin na lang natin para hindi na nag-ano, no? Si Phoenix Linlin Leolin Hugador, pwede pong mahingayin ng kaunting pananalita. Yan po. Hello, Ma'am Phoenix. Nandyan po ba? Yan. Kung wala naman po at mahina ang internet, si Ma'am Ana Reyes. Yan, baka pwede pong mahinga ng pananalita si Ma'am Ana Reyes. Good evening po. Invited ko rin sir from Davao. Apo. Hello mga Ana, pwede na po kayo magsalita. Kayo po. Hello, good evening po sir. Good evening po. Good evening. Yan. Napunta po ako dito kasi na-invite ako ng kuya ko, si Jose Reyes po. Yun, ang ating leader talaga. Anong masasabi mo ma'am dun sa ating F3 kahit po yung violent reaction pwede? Wala na po akong masabi. Thank you talaga kasi dati una akong sumali dito yung mantis yung nasalihan ko tapos na yung kaman yun. Tapos nakita ko lang yung profile ko doon umabot sa 205,000 ata yun. Tapos yun lang, hanggang dashboard lang nakita ko. Tapos dito ngayon sa screen nakikita ko talaga na totoo talagang pera na. Sabi ko, ito na, nalampasan pa nga yung 205 dati ko. Sabi ko sa sarili ko. Thank you talaga sa F3 at sa SEO. Thank you, sir. Salamat, Ana, at yung mga nagtitiis at nag-iipon, naku po, ang laki ng rewards ninyo, maniwala kayo. Kahit po ako, hindi po ako nagwi-withdraw kahit piso. Sayang eh. Kasi alam ko magta-times ng marami yan. Katawagin po natin uli si Ma'am Phoenix, no, kung nandiyan, kung wala naman si Ma'am Phoenix na Leolin Hugador. Hingan po natin ang pananalita si Ma'am Myra Himaya. Para nagkukumustahan po muna tayo ngayon. Hello po, Ma'am Maya. Kung nandyan po kayo. Myra Himaya. Hello po. Mukhang mahihain yata si Ma'am Myra. Kung nahihiya si Ma'am Myra, camera shy. Pwede naman magsalita kahit walang camera. Tandaan nyo, kahit walang camera. Pero ako, mas maganda. Total, naka-record to. Be proud. Tawagan po natin si Sir Anton Peromala. Nandyan po ba si Sir Anton? Pwede po magsalita. Basta kahit po naka-off ang camera natin kung nahihiya po tayo. Sir Anton, hello. Naka-mute po kayo. Baka nagsasalita po kayo. Naka-mute. Hindi natin alam. Hello po. Ay, hello po. Magandang gabi po. Pwede na po. The mic. Good evening. Good evening po. Ako po si Anton Heromala. Hello po. Dito po ako ngayon sa Hong Kong. Wow. Okay. Yung province ko po ay Leyte. Leyte. Nag-ano po sa akin ngayon dito si Bernadette Dolfo. Sir, ano po masasabi nyo ngayon sa nakikita nyo sa F3 na patuloy ang lipad at patuloy din yung cash out? Dito wala talagang masabi kasi pagka yung mga dati kong nasalihan talagang puro lang siya, puro dashboard lang. Pero dito talagang maano mo talaga siya na talagang legit talaga siya at kaya mo talaga siyang makuha yung pera mo. Opo. Yun lang. Wala talaga akong masabi. Yung trust wallet po natin, ingatan natin na baka mapindot nyo, makash out, kawawa lang tayo rito. Mawi-withdraw yan. Sumunod lang po tayo kasi alam na natin ngayon yung tinatawag na sistema. Alam na natin yung tinatawag na dahilan bakit bumabagsak yung mga token, yung tinatawag na pagbebenta sa blockchain. Ngayon, pag binenta natin yan, lahat tayo maapektuhan kasi bababa yung presyo, pwede naman tayo magkapera na ipi-peer-to-peer natin para tuloy-tuloy yung lipad natin. At take note, mag-1,000 na tayo. Grabe, palakpakan natin sarili natin. Magkaroon lang tayo ng 5,000 na member, ay tuloy-tuloy na talaga tayo niyan. Kahit na, hindi na, yun ang panahon, Sir Anton, na pag umabot na tayo ng 5,000 hanggang 10,000, hindi na muna namin kayang i-monitor lahat. Siyempre, may papasok ng marunong, nag-withdraw na sa blockchain. Okay na yun, hindi na tayo masasaktan. Kasi 5,000 hanggang 10,000 na tayo, tama? Marami nang bibili. Actually, yung gagawin nilang pag-withdraw sa blockchain,
blessing yun sa mga papasok uli kasi makakabili sila ng mura. Mamaya ko na lang ipaliwanag yon. Pero sa ngayon, Sir Anton, yun po yung nasasabi nyo. Ano po yung huling mensahe nyo sa ating F3 sa mga nanonood ngayon? Ano po masasabi nyo sa kanila? Bale, maano ko lang po sa mga nanonood dito. Wag po kayong talagang magbenta. Talagang i-ano nyo po, hold nyo po yung mga asset nyo para talagang pag pumalo po yung ano niya, hindi po talagang maano nyo po. Kasi pagka nagbenta po kasi kayo din po kasi yung maapektuhan eh. Yun lang po. Salamat. Maraming salamat, Sir Anton, no? Bali, ngayon, tawagin naman natin yan. Tingnan natin yung attendance kasi nag-ano tayo ngayon eh. Si Ma'am Arminda Kampit. Hello, Ma'am Arminda. Sana po nandyan kayo, no? Pahinga ng pananalita. Ma'am Arminda, hello. Are you there? Ma'am Arminda, baka naka-mute po yung mic nyo. Pakiclick lang po yung mic. Ayan, 25 na po yung attendance natin, mga partner. Kung wala naman po si Ma'am Arminda at baka nagluluto. Tawagin po natin yung susunod. Ayan. Si Ma'am Beth Ramos. Yes, si Ma'am Lilibet. Hello, Ma'am Lilibet. Maganda na po tayo ng mga 30 minutes para kay Ma'am Lilibet. Ma'am Lilibet, pasok. Maraming kami. Sir, okay na yun, sir. Hindi po, ano masasabi nyo? Kayo naman. Yan, ulit. Maganda talaga, sir. Wala akong masabi sa F3, sir, kundi napakaganda, sir. Super. Super duper, sir. Ang ganda talaga si F3. Nag-ano na ako, sir. Nag-time 6 na po ako. Ay, grabe. Congratulations po. Ayan. Basta matuto lang tayong makinig, sumunod, no? At maunawaan. Madali ang pera rito. Mamaya, magpapaliwanag sa atin yan si Coach Ernesto. Gaano kadali yung pera. Ma'am, if you don't mind, no, baka paki-shoutout mo nga yung mga na-invite mo na nandito, tsaka yung wala. Paki-shoutout na lang po para mapapanood nila. Hello, Ma'am Beth. Pakibanggit po yung mga pangalan na na-invite nyo. Kahit na yung wala pa rito sa Zoom. Dito ata si Sir Richard, tapos si Tita Bless, tapos si Ma'am Len. Hindi ko alam yung mga pangalan nila, sir. Si Sir Manuel. Si Sir Manuel. Ayan, nandito na, umaatin sila, sir. Apo, salamat. Nahanap ko pa yung magkaiba yung gamit nila, sir. Ito, si Jairel, sir. Apo. Ayan, si Jairel. Hello, Sir Jairel. Pwede nyo naman banggitin, ma'am, kahit wala rito. Basta yung mga invite mo kasi naka-record to para marinig nila. Okay. Meron din ako sa sir, nasa Australia ngayon. Yung isa kong invite. Tapos si Ma'am Lynn, isa Davao yun, sir. Yes. Tapos yung sa Bohol, sir, ayun ang malakas yun, sir, kasi hinahanap namin doon, sir, yung hindi alam sa crypto, sir. Yung talagang walang-wala. Yun ang hinahanap namin, sir. Yan, mamaya. Yeah, yun ang namin, sir. Yan. Opo, salamat. Didetalye ni Coach Ernesto kung sino yung hahanapin, paano kumikita, gaano kadali yung magkapera rito. Ang sa akin po muna na ngayon, mag-host ako, tatawag po ako. Maraming salamat. Ma'am, if you don't mind, baka gusto mo ring sabihin vital statistic mo ngayon. Sige, never mind na lang po. O, tawag po ulit tayo, mga partner, para kasunod-sunod. Si Ma'am Arminda Kampit, nandyan po ba? Kasi nalampasan natin, no? Si Ma'am Phoenix, wala, andyan din po ba? Pasok na lang po, no? Para mag-giveaway tayo. Ang mahalaga po rito, nagkakakumustahan tayo eh. Ang hirap niyan, naka-online na nga tayo, hindi pa natin makita itsura natin. Grabe. O kung wala po si Ma'am Arminda Kampit at wala rin si Sir Phoenix, Myra Himaya, yan po yung mga hindi po natin natawag eh. Pwede po ba nating mahinga ng pananalita si Sir Nita Buldan para hindi po ko nalalampasan? Sir Nita Buldan po, andyan po ba? Paki-unmute po para po makapasok. Sir Nita Buldan, andyan po ba? Paki-unmute po kung nandyan. Yan. Kung wala naman po, punta tayo kay Ma'am Chris Concha. Sino po to si Chris Concha? Baka po, yung ano po ito, nagkahalo na yung mga member tsaka yung bisita. Yung bisita pwede rin magsalita. Dahil una, na-invite. Bakit siya na-invite? Anong dahilan para mag-join siya? Ganun po. Sino po yung naririnig ko? Ma'am Chris Concha, pwede po bang mahinga ng pananalita? Kung kahit po invite, sabihin lang bakit sila napunta rito.
sino nag-invite, yan. Tapos mamaya pag-usapan po kung bakit kailangan mag-join. O kung wala po si Ma'am Chris Concha, si Chris na naman uli, Chris L. Pwede po bang mahinga ng kaunting pananalita? Chris L. Andyan po ba? Mag-unmute lang po, baka naka-mute po kayo. Hello, Chris L. Hello po. Ayan, marami tayong mahihiyain, mga yayaman talaga pa, mahihiyain. O, punta na lang po tayo kay Ma'am Christina. Yan, si Ma'am Christina. Ma'am Christina Dapitan. Ma'am, the mic is yours. Pwede po na po kayo magsalita. Hello, ma'am. Paki-unmute po. Ba, nawala si Ma'am Christina. Baka nagluluto rin. Anong oras ba na ba? Alas 8:20. Baka na kumakain na. O, ngayon. 2 minutes po, start na tayo, tsaka tuloy uli ang sharing. Yan, nagsabi na yung ating si Coach Ernesto. 2 minutes. Ngayon, sa 2 minutes, i-save natin talaga yung last, no? Bali, tawag tayo sa 2 minutes na yun, no? Na pwede nating makausap, no? Maaari po bang makausap si Sir Gabriel Gabo? Hello po, Sir Gabriel. Baka maihabol lang natin, no? Sir Gabriel, baka pwede pong mahinga ng konting pananalita bago magsamula si Sir Ernesto Iliano, si Coach. Hello po. Unmute. Sir Gabriel. Hello, good evening. Good evening. Naririnig ba ako? Opo, loud and clear po. Hello? Hello po, naririnig po namin. Tuloy lang po kayo. Tuloy lang po pagkasalita. Naririnig ba ako, sir? Opo, naririnig. Kami yata ang hindi mo naririnig. Hello mga partner ka F3. Naririnig nyo ba si Sir Gabo? Pwede naman po kayo mag-comment. Yes, Thumbs up. Sige po, tuloy na po kayo. Naririnig namin. Naririnig. Okay. So, invited po ako ni Pastor Ernesto Ilano. So, napaganda po yung ating F3 token na to. So, marami pong matutulungan. Marami pong makakaaon sa kahirapan. So, marami pong salamat sa mga gumawa nito ng ating F3 token sa nag-invite kay Ernesto. Actually, naka-withdraw na ako naman. Meron akong withdraw na. Meron ng... Congratulations. Yan ang kagandahan na napatunayan ko na merong na-withdraw na. So, thankful and grateful ako dito sa F3 token. So, sana marami tayong maahon sa kahirapan. So, marami naghihirap kasi mga Pilipino, di ba? Tama po. So, malaking tulong to para tayo umahon sa kahirapan. Ang goal kasi natin dito is yumaman. So, ito siguro ang way para sa ating mga Pilipino na maging tayo, makaahon sa kahirapan. Opo. So, yun lang. Salamat. Opo, maraming salamat, Sir Gabriel. At ayun, no, medyo gusto ko pang tumawag ng isa eh. Eto, nakikita ko mukhang mapagbibigyan tayo. Sir Saldi 08, baka pwede po kayo magsalita at bukas po ninyo yung mic at gusto naming marinig ang boses niyo tsaka yung pananaw po ninyo sa F3. Bago ibigay ang mic kay Sir Ernesto po. Magandang gabi po. Ay, tingnan lang. Hindi yata naririnig. Naririnig po, naririnig. Ayun, okay. Magandang gabi po sa lahat. At lalo na doon sa nag-invite sa akin kay Carwell Magsino. Salamat po sa pag-share. Sana po itong mga ganitong mga meeting ay pakinabangan ng mga gaya namin mga baguhan, sa mga ganitong larangan. Sana po ay makatulong po talaga. Kasi lumihina. Na-mute nyo po, sir. Na-mute nyo. Unmute. Ayan. Lahat, sinasabi ko po ay lahat tayo ay naghahangad na kumita. Kaya, nagpapasalamat po kami sa mga ganito nag-share ng ganitong mga opportunity. Sana ipakinabangan po nating lahat. Salamat po. Maraming salamat po. Salamat din po. Thank you po. Apo. Abang ipinapasa natin yung pagiging host Teka lang po Nag-iikot tayo. Kasi bibigay natin yung ating pagiging host kay Sir Ernesto.
Ayan. Hinahanap lang natin si Sir Ernesto kahit nandiyan. Ayan. Gagawin po natin siyang ating host. I think narinig na po, hindi naman ako mag-share Ay, hindi screen. ka mag-share screen. O, sige po. Oh. Tawagin na po natin ngayon si Coach Ernesto Iliano at kung ano po i-message niya sa akin, sa atin, at yung mga tinatawag na pointers at tip. Paano ang dapat nating ugaliin dito? Pasok po, Coach. Pasok po, Coach Ernesto. Okay, so I'm audible po ba? Narinig? Yes po. Okay, so good evening sa ating mga ka-F3 Nation. So shout out po sa ating 27 participant. Welcome po sa ating short presentation dito sa ating F3 token. So ang pag-uusapan po natin, hindi na po tayo magpaligoy-ligoy. So short talk lang ito, tapos later mag-entertain po kami ng mga katanungan ninyo. So meron po ba muna dito sa out of 26 participant, thumbs up po kung meron pong first time na maka-join dito sa ating F3 presentation. Meron po ba? So meron pong reaction dyan, pwede po tayong click lang po natin. So, mag-thumbs up para ma-recognize po natin yung mga first time. Yun, first time po. Meron po ba? Okay, so anyway, so lahat na nandito sa ating 26 participant. So, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi ay ito po'y patungkol sa cryptocurrency. Malamang yung iba siguro ay familiar na sa mga cryptocurrency o narinig na. So yung iba naman, siguro marahil ito ay first time pa lang. Ang cryptocurrency po, nung ito ay na-introduce, halos wala talagang maniwala kasi ang cryptocurrency, ito yung tinatawag din na digital money. No, actually ito nga nung late la yung 2010 nga eh. Imagine nung 2010, ini-introduce ang first kasi na crypto, yung tinatawag na BTC o Bitcoin. Ito yung kauna-unahan. Yung 2010, imagine, inaalok na yung halagang $50 mo, makakatanggap ka ng 10,000 BTC. Wow. So parang capital is parang 3,000 pesos na magkakaroon ka ng 10,000 BTC, Bitcoin. Fast forward po tayo ngayon. Ang Bitcoin po ay nagkakahalaga ng 7 million. Imagine, kung may 10,000 na Bitcoin ka, nabili mo sa halagang 3,000 at ang isa, 7 million. Grabe! Milyonaryo ka sa halagang 3,000. So ito po, hindi po natin yung nasabayan. At siguro baka marahil nung ikaw yung time na rin, baka hindi ka rin maniwala. Nung pumutok ang Bitcoin po, marami po ang nagsipaglabasan ng mga klase ng mga crypto. Iba't ibang klase ng crypto. Sa Amerika, so iba-iba po yung mga founders. So, pagdating po kasi sa crypto, kinakailangan po natin ang tinatawag na crypto wallet. Ngayon, pag-usapan po natin ang crypto wallet. Kasi nag-post po ako sa Facebook na siguro yung iba, gumagamit pa ba kayo ng wallet? Minsan ang tao gumagamit siguro sila ng wallet, pero ang nakalagay din mga ATM card, no? Kasi mostly cashless na po ngayon. Ito po yung part ng innovation. Ito yung pag-advance ng technology, yung tinatawag na cashless. Yung pera nasa digital na. No? Kahit yung tinatawag na GCash, ang GCash po wallet na kung saan meron na rin silang Gcrypto, ang Paymaya, meron na rin po silang crypto, CoinPH,
Bakit mayroon pong tinatawag na mga crypto? Kasi mas napapabilis po yung mga transaksyon. At ito po, decentralized kaysa centralized, yung tinatawag na pera. So walang control po yung bangko dito. Lalo na kung ikaw ay maglalagay ng pera, kung sa bangko magkano ang tubo, tapos yung sa tubo pa, nilagyan pa ng tax. Imagine, 20% tax. Yun po yung realidad. So, ang kagandahan po dito sa ating crypto, no, na sinasabing ang mahiwagang wallet, hindi na Siko wallet ang maswerte. Grabe, naabutan nyo ba yung mga patalastas no na sikat na wallet? Siko wallet. Kaya lang ang nilalagay doon yun, fiat money, pera. So, ngayon, pag-usapan natin yung trading natin sa ating F3 Nation. Itong tinatawag na Freedom Fighter Wallet. So, ang nilalagay dyan, token o crypto. Ano yung token natin? F3 token. Ano ang ibig sabihin ng F3? Financial Freedom Fighter. O ang labanan po yung kahirapan. Grabe, no? So, ito, ang tanong sa mga baguhan. Sa mga baguhan, ang tanong nila, paano nga ba kumikita sa crypto? Bakit ginawa yan? So, una, ang isa sa mga kitaan sa crypto, mayroon pong tinatawag na mag-buy lang at hold. Yun po yung una kong ginagawa, even sa GCash at even sa Trust Wallet. Nagbabay ako, tapos sinuhold ko lang, nag-aantay lang ako kung kailan tataas. Pero nakatsimpo ako. Una, yung XRP, nabili ko siya ng 34 peso ang isa. Siguro after ng 6 months, yung XRP nagkahalaga ng 994. Di ang laki ng ganansya, di ba? Nandun lang yun. Kasi naisip ko rin, kung ang pera ilalagay ko sa bangko, baka ng tubo yun. Kaya yung mostly nag-hold, ang nilalagay nila sa hold, yung extra money nila. Kasi ang tawag dyan is stronghold. Nandoon lang, antayin lang nila na tumaas. O imagine, yung 34 pesos ang isang XRP noon, umabot ng 6 months, naging 194, ay malaki ang kinita ko. Kasi na ilang ilang yung tinaas. So tapos, ayan, paano kami nagkakilala yan ni Coach August? Magkasama kami yan sa isang tinatawag na platform na Rain BNB. Okay. Sa Rain BNB, OPBNB naman. Ang isa kasing kitaan, sa pamamagitan ng crypto, mayroong tinatawag na mining, staking, trading, kaya lang, yung mga ganun, nasa platform, nilalagay doon. So, kagaya niyan, lalabas ka ng $50, $100, pero yung nilabas mo, ay ibabalik sa iyo unti-unti. Not unlike ito pong ating Freedom Fighter Wallet, kung magkano po yung starting capital mo, nandoon lang sa wallet. Wala po sa platform. Naglagay ka ng 1,000, naglagay ka ng 5,000, nasa wallet mo. And in any time, pwede mo rin ma-withdraw. Kumbaga, hindi napunta sa developer, hindi napunta sa platform. And then, ang isa pa, hindi po siya tinatawag na naka-lock in. Yun. Yung karamihan po sa mga platform, naka-lock in. Kailangan mong ilagay yan, tapos 30 days, 60 days, bago mo ma-withdraw. Not unlike dito, parang naglagay ka lang sa GCash. Meron po tayong tinatawag sa GCash na cash in and cash out. Pag nilagay mo sa GCash, pwede mo siyang pampasa, pambayad. O pwedeng ikaw ang pinasahan, ilalabas mo. Kasi kung ipapadala, nasa ibang probinsya, pinadala sa ika-cash out mo. So dito naman, ang ginagawa po natin, dito sa tinatawag nating maswerteng wallet, ang Freedom Fighter Wallet. Imagine, nilagay mo yung pera dito sa Freedom Fighter Wallet, tumataas araw-araw. Abay, gusto nyo ba yun? Abay, Kaya, gusto. Bakit pa ako mag-hold ng crypto sa Gcrypto? Bakit pa ako mag-hold sa aking Trust Wallet? Kaya yung lahat ng aking kinikita sa OPBNB, at ibang mga crypto na ka-stack ko, kinonverted, pinasa ko kay Press, palitan mo nga ng F3 itong aking mga naka-stack.
Ayan, Yun po yung... nakita mo ba yung makapasok, no? Bali, nagsasalita ka, ipinapakita ko kahit paano yung ibang mga details. Yes. Okay. Ayan, Ito po. pwede mo pong evaluate kung sa picture ko nakikita mo. Yan, okay. So nakita. Ayan po napakaganda kasi na imagine araw-araw. Ito pong kaibahan po natin dito sa Freedom Fighter Wallet. Wala po tayong hype na ginagawa. Ay, wala yung sinasabing araw-araw kikita ka ng ganitong percentage, 2%. Hindi po yun pwedeng mangyari kasi bakit? Ang pagtaas po yan ay nakadepende sa sales. Kung magkano yung sale, kaya pwedeng malaki, pwedeng napakalaki. Kasi nakadepende sa tinatawag na sales. Sales na bumibili ng ng F3 token sa ating blockchain. So kung titingnan nyo po, akin yata ito may pangalan may Kung titingnan nyo po o kanino to, sa akin ba? Hindi. Kay Sir Norman yan, isa sa top earner natin. Biruin mo, October 10. Yan, okay, ayan may comparison Imagine from 138 tapos 38,000, 165. Imagine ilan ang kinita niya isang araw. Aba, yun po yung kagandahan dito. Grabe, kaya minsan 20 mil mahigit. Kulang-kulang 20 mil. Alam nyo, kaya thankful talaga ako kay Coach August. Actually, hindi niya nga uli ako pinalo kasi naulaw lang ako doon sa aking sinalihan. Napansin ko parang umiingay uli dito sa F3 makasilip nga. Imagine, honestly po, sa pagbabalik ni Ernesto. Ayan, ang pagbabalik. Grabe, imagine, in 1 month, na nag-workout ako dito sa F3, kumita ako ng 6 digit. Grabe. Saan ka pa yung ngayon umabot na ng 200. Na talagang nakaka-excite din. Okay, pag-usapan natin paano nga kumikita, yung sinasabing pag-hold. At saka yung trading. Traders. Sino po yung mga traders? Ito po, si Coach August. Trader yan. Marami po mga trader. Pag sinabi kasing trader dito, iba po ito yung kagaya ng sinasabi ng nasa platform. Kailangan maging expert ka. Mayroon pang tinatawag na stick yan. Kailangan malakas ang computer mo. Yun yung trading na ginagawa nila. So dito sa Freedom Fighter Wallet, simple lang. Hindi mo kailangan maging expert para maging traders ka. Alam mo ginagawa lang dito sa F3 token? Ang ginagawa ko dito sa F3 token, para ka mag-trader, mag-buy ka ng pangtinda. Kumbaga, trader, palitan yung pera mo, parang bintahan. So, ang ginagawa po ng traders dito, meron silang naka-hold at meron silang token na pambinta kagaya sa akin. Kaya meron po akong magka-separate na wallet. Yung isa para sa hold, yung isa naman ay para sa pangbinta. So, parang dati, laging sinasampul ko doon sa video tutorial ko, bumili ka ng itlog. Kung ang itlog na binili mo halagang 500 piraso, siyempre binili mo, bininta mo. So pagpalagay natin ang tubo mo piso, pag nakabinta ka ng 500 na itlog, so meron kang 500 pesos. Ngayon, kung ikaw ay masipag mag-invite, may tubo ka na sa 500, tapos maaga mo pa nabinta, bumili ka uli. Kasi wala ka ng paninda. Pagbinta mo uli, may tubo ka uli. Ngayon, ito yung good news. Lahat dito sa F3 community, lahat ay happy. Yung mga nag-hold lang ng F3 token sa kanilang Freedom Fighter Wallet, nakikinabang. Kasi bakit? Naubusan ako ng F3 na pangbinta. Of course, ganun din si Coach August. Meron siyang pangbinta, may hold. Kasi sino bang gusto maubusan? Kasi pag nagbinta mo, wala ka ng pangbinta. Wala ka ng kita kasi bininta mo. So, bibili ngayon doon sa blockchain. Pag bumili sa blockchain, tataas ang value. Kaya yun nga yung sinasabi na bakit yung iba nawawala? Kasi dito po may programa na wala sa iba. Ano po yun? Wala na meron po tayong walang support team. Kumbaga dito, kung maaari tayo ang mag-P2P lang. Walang bibili, walang magbibenta,
sa blockchain, kundi puro bili. Kaya kung mapapansin nyo, walang palya, walang paltos, pataas ng pataas ang value ng FT token. Kung ako nakarinig niyan, pinapalakpakan yan eh. Yeah, grabe. Grabe. Wala pong palya yan. Imagine, Ayan, yung isang... mga proof of cash out, mga kumikita na. Yung isang araw, imagine isang araw, ang kinita ko, $333. Grabe. Na-amaze talaga ako. Sabi ko, hindi ko na-experience sa ibang ano yan sa ibang platform. Hindi ko na-experience. Dito ko lang talaga na-experience. Imagine isang araw, paggising mo, kasi tinitingnan ko, nilalagyan ko ng date at oras, kinabukasan, mag-check ako, ay grabe 333 ang kinita. Magkano ba yan sa piso, Coach? Kasi hindi ako marunong sa dollar. Alam ko lang piso eh. Magkano kaya yun? Ay times 56 na lang siguro. Grabe, no? 300. Meron akong calculator dito. Times 333 times 56. Ang pinag-usapan doon, yung naka-hold. 18,000. Ilan? 18,000. Yun. So, isang gabi. Ang sarap no pag ikaw ay natutulog, pagising mo, yan ang bubungad sa'yo. Kaya napapansin ko si Coach August, hindi yata ito natutulog kasi pagising ko, gising na rin siya. Nakikita active. Sabi ko, natutulog ba ito si Coach August? Hindi muna ngayon. Gising eh. Sino ba hindi ma-excite? Kapag gising mo, yung nagbubungad. At ito pa, guys, lahat ng mga nandirito, ito yung aking ina-approach na mataas yung rate, na lahat ay mataas ang rate na ang maaluko sumasali. Na-experience ba? Ang hirap, alam niyo po, ang hirap sa invite, lalo sa mga... Pero ito po, once na inaalok ko ito, mataas ang rate ng mga naaloko ay talagang sumasali. Kasi saan ka nga nakita, no? Kahit wala kang invite, kikita ka. I've been proven and tested na po yan. No, kaya marami na po nag-testify dyan. So ito po yung maganda rito. No, ito yung maganda rito sa mga tinatawag na nag-hold. Ang pinaka-participation lang talaga nila, huwag magbinta. Kasi maraming masisipag mag-invite. Ito lang ang kaibahan. Siyempre, iba yung kita na nag-hold lang at saka sa traders. No, kasi yung traders, kumikita ka parang passive income. Kaya ako kung kailangan ko ng cash o pag nabinta ko, sisend nila sa GCash ko, tapos ako mag-send sa kanila. So yun po yung kagandahan dito. Kaya guys, kung kayo po ay sa mga nandirito na first time po kayo na makapakinig o first time kayo na nag-join na nandirito, huwag mo pong palagpasin dito. Kasi bakit? Sayang ang kada araw na pwede mong kitain. Meron pong meron pong 1,000 pesos. Meron kang token. Meron pong nag-send sa akin. Okay, manginig muna. May nag-send sa akin. Pakimute lang pa, mga partner. May nag-send sa akin taga Saudi Arabia. Kaninang umaga. So hindi ko siya makuha kasi anong oras yung claim ko sa Palawan. Natapos nasa clinic ako. Nakuha ko siguro yung pera niya hapon na, pero pag ko, grabe. Hindi pa inaabot ang gabi, may kita kagad, ay grabe. Nagulat talaga siya. Parang metro ng taxi, pumapatak. Grabe talaga. Hindi ba kayo ma-amaze niyan? Parang metro ng taxi na pumapatak ang metro. So guys, sa lahat na nandirito, hindi po siya mahirap i-promote kasi pangmasa. Kung ang ma-approach o makausap natin, hindi yung kagaya na kailangang lalabas ka ng $50, kailangang lalabas ng $100. Dito, pwede mong uplookin ang tao na medyo may duda pa. Magsimula ka sa 50. Nagpapatalo ka nga ng malaki, hindi. Para makita mo na talagang magsimula ka sa 50. Ito sa direct ko nga Huwag mong gawin ito sa inyo. Ako, kasi direct ko sinasabi. Maglagay ka rito. Pag 1 linggo hindi kumita, balik ko yung kapital mo. Balik mo sa akin yung FT token mo. Gano'n lang, walang ganong nag-aalok ng mayroong ganong deal. Grabe, kalupit, no? Ngayon, isa pa.
O, yung mga kaibigan natin, kung ikaw ay medyo marami, ito ay tulong natin sa ating F3 community. Magtulungan po tayo. Kung sa dati yung mga company, kung nahihirapan kayo, nare-reject kayo sa pag-i-invite, dito, madali silang may promote. Kasi bakit? Laging sinasabi ko, yung mga na-invite natin na medyo duda at kung meron ka, parang magpatikim ka sa pagkain niya, sinasabi ko, pre-taste. Paano mo sabihin na masarap yan kung hindi mo tinikman? Nagpapa-pre-taste. Kumbaga dito din, kung may, parang magbigay ka sa kanilang $2 o $1 man, ipasa mo sa kanila. O, kinabukasan, pag nakita nila yan, o, maglalagay yan kasi bakit? Ma-amaze sila. So, hindi sila mag-aalinlangan na kasi proven and tested na nila. So guys, pagtulungan po natin na ito talaga ay ma-promote natin sa mga community. Kaya priority ko na tinutulungan. Nawala po kayo, Coach. Hello po. Nawala po. Naririnig niyo ba si Coach Ernesto? Hello. Yung mga hindi pa marunong. Oh. Kasi bago pa pumasok yung sinasabi na magaling sa crypto. Imagine kung marami na ang natin sa mga kaibigan, of course, minsan meron talagang hindi naniwala kung sino pa yung mga kaibigan, kakilala, kamag-anakan, hindi pa maniwala sa atin. Ganun talaga. No, pero meron at meron talagang naniniwala. Kaya minsan nagpapasalamat ako doon sa mga invite ko na hindi nila ako kilala at hindi ko rin sila kilala. Kaya tandaan po natin, huwag po tayong mahiyang mag-post sa Facebook. Proven, tested ko na ilan po yung napasali ko na hindi ko kilala. Naghaw. Ay, alam mo naman ako, pag naghaw na yan sa akin, kahit mag-click lang yan, message ko talaga yan. So, grabe, basta, pag may nag-post, may nag-like at hindi, sabi ko nga yung isa sa top earner ni Coach August, na-approach ko, nag-like madamang, message ko kagad siya. Tapos, bumbahin ko kagad ng mga video na tapos sabihin niya, Coach, kasali na ako rito, top earner ka. Grabe. Top earner pala. Top earner pala. Kasi ibang GC, kumbaga So, ibig sabihin, promote lang tayo. Talagang meron talagang maku-curious. Kaya mag-post tayo ng something Kaya nga sabi ko gusto nyo ba ng mahiwagang wallet? At bago yan mahiwagang wallet na pag nilagyan mo ng pera, araw-araw kikita. Maku-curious. Ano ba yan? Meron bang ganun? So guys, lahat po na nandito, sabi ko kahit maliit na kapital, pwede kayong makapagsimula. So ngayon, tatapusin ko na yung aking pananalita. Pag-usapan po natin dito yung sinasabi na pag nag 100 peso, ito lang naman pag nag 100 peso ang FT token, ang tanong lang lagi dyan, ilan ang hold mo? What if kung hindi nag 100 pesos? Imagine ang Bitcoin, umabot ng 7 million ang pinag-usapan. Ang iba 100,000 na. Sabihin na natin, ito talaga, too good to be true ito kasi bakit? Hundreds lang pinag-usapan natin. What if kung nag 100 pesos ang F3 token, ilan ang nasa wallet mo? Ngayon, laging sinasabi ko sa post, ano ba ang gusto mo? Kumita ka lang, uyayaman ka. Kaya kung gusto mong yumaman, kahit pa unti-unti, dagdag ng, meron ka dapat na wallet, na pang-hold, may kang wallet, na pang, kung hindi ka nagbibinta, hindi ka nag-share, mag-ano lang, mag-hold lang. Ito pa, ang nagandahan po dito sa F3 token natin. Sabi nga, pag gusto may paraan, pag ayaw, maraming dahilan. Ang ibang kaibigan ko sa Rain BNB, binibigyan ko, inalo ko, bibigyan ko ng F3 token, ayaw pa. Namimigay na tayo, ayaw pa rin. Ay, wala akong magagawa
Saan ka nakita binibigyan ng token? Ayaw pa rin. Pero kahit walang kapital nga dito, pwede. Kung kayo ay nasa group, kung kayo ay nasa team ko at wala talaga, kikita pa rin kayo. Bakit? Mag-invite ka. Kasi dito, kahit wala kang kapital, pwede ka naman free naman ang pagda-download ng F3 token. O, pag may F3 token, may Freedom Fighter wallet ka, may na-invite ka, mas nauna pa kasi pwedeng mangyari na yung invite natin ay may pera. So, pag nag-join yun, bigyan kita. Kasi papasahan kita. Okay? So, yun po guys, i-share lang po natin. Kaya nga, sabi dito ang tagal ng usap namin ni Coach August habang namamalingki ako. Ewan ko kung nandito yung kanyang invited na yun na sabi, saan aabot ang 10 piso mo? Grabe! Imagine, 10 piso, umabot ng 1,000, ay grabe. Hindi ko lang alam kung natin, Coach, ito po yun. Pakikwento po yan. Sige. Okay, so, yun lang. So, guys, pagtulungan po natin na ma-promote itong ating F3 token sa mga kababayan natin upang upang tayo man ay maging channel ng blessing. Okay, so, bigay ko na kay Coach August. Sabi ko, ikaw magkwento. Sige po, paano po mga partner? Ma-share ko lang, no? Itong isang napakagandang pagkakataon na yung negosyo natin, naririnig po ba? Ang negosyo po natin pangmasa. At meron po kaming patotoo na hindi pera namin ang hanap namin sa inyo, kundi para magkapera kayo. Uulitin ko, dati po ako po talaga isang networker, network builder po ako. Na pag ako po nagsalita, sabi nga nung isang napasali ko, 1.5 million ang nilabas. 1.5 million, kausap yung may-ari. Nung ako yung pumunta ng CR para umihi, ang sabi sa akin nabudol ako ni Sir August. Nabudol daw. Sa akin, pag narinig mo sa unang pakinig, parang nakaka-offend. Pero sa akin, di po ako naka-offend. Ibig sabihin pala, bakit ako hindi na-offend? Kasi nakakabudol pala yung salita. Talagang ibig sabihin ng budol, nakaka-encourage. O kaya nakakapagpa-oo. Pero yung ibang budol naman na naiintindihan nyo, yung scam, ito po ang sa akin, ibig sabihin na budol, ibig sabihin na paniwala. Ganon. Ngayon may papakita ko sa inyo. Hindi na 1.5 million yung mga lakad ko at magkaroon ng finder's fee na 20%. Yan. Ngayon, tingnan nyo po rito. Sabi niya, wala siyang pera. Nagpadala po siya ng pera. Nakikita niyo mga partner? May 17, 2021. Sabi niya wala siyang pera. Nagpadala siya ng 100 pesos. Ayan po. Biruin nyo. Nagpapaliwanag ako. Nag-e-effort ako para lang sa 100 pesos niya. Na take note. Wala ako dyan na direct referral. Kahit piso. Bakit? Gusto ko kasing matulungan dahil walang pera. Biruin nyo. Pambili lang ng diaper. Wala pa. O ngayon, ano nangyari sa maigsing kwento ba? Hinayaan niya yung pera niya kasi kahit po pang 10 piso, wala po siya. Ulitin ko, kahit 10 piso na araw-araw, hirap siya. Kaya nung ibalita ko sa kanya, eto na yung pera mo. Nakikita niyo mga partner? Inabutan niya, September 17, ang baba pa. Makakakuha ka pa na sa 100 pesos ng 25,614 F3. Ayan po. Ay, mukhang iba itong nabuksan ko. Hindi po yan. Yung nandun sa saan ko ba na ipasa? Tingnan lang Ito po yung kanyang yung income. Nasa 100 pesos po yung nabili niya. Ayan. Kanino bang GC to at nang makita? Ayan. Evelyn. Ay, kay Ma'am Evelyn ko pala napasa. Kaya nagtataka yung tao. Ayan po. Balik natin kwento, no? I-click natin yan para makita natin yung kwento. Nakikita niyo po ba mga partner? Ayan, May 17, 2021 para makita natin. Then, eto na ngayon, after ng kaninang umaga, eto na yung kanyang wallet. Teka lang, ba't hindi lumilitaw yung kanya? Teka lang, tanggalin na. Hindi po yan. Ito po yun, Iba yung ayan, very good. Nung po,
September 17, ang nabili niyang unit ay 741 units. Tandaan nyo, 741 sa halagang 100. Na ang halaga ngayon niya ay umabot na ng 1,109 pesos. At take note, ngayon nasa 1,2 na yan dahil oras-oras tumataas. Pwede po ba makarinig na magsasalita dyan? Baka nagsasalita na naman ako sa hangin, ako'y na-kick out. Naririnig po ba? O kaya mag-chat na lang. Opo. Hello, opo. Nakikinig po. Salamat. Bali dito, yung 100 pesos, ang nakuha niyang unit ay 741 units, 0.6. Na ang halaga ng 100 niya ngayon, 1,109 pesos. May butal pa. Anong ibig sabihin? Tumubo ng 1,000 pesos yung 100 niya. Ang tanong, makakakita ka ba ng ganyang negosyo ngayon? Biruin mo, no? 100 pesos, September 17, anong petsa ngayon? 11. Halos 24 days lang kumita ng 1,100. Gaano kagandang negosyo to? Kahit 100. Bakit ko pinapapasok? Para maranasan niya naman kung makabili ng maayos. Kasi nakakalungkot talaga mga partner. Ako'y lungkot na may tao talaga na nagpapamilya ang nangyayari, sobrang liit ng kinikita. Sobrang liit ng kinikita. Bakit sobrang liit ng kinikita? Kasi walang opportunity. Narinig nyo? Walang opportunity. Kaya yung sinasabi natin ngayon ay isang opportunity. Kaya dito po, malalaman natin ngayon, ito yung taong to, para mag-pop out lang, no, mailagay ko sa screen. Ito po siya, maganda kasi makita nyo kung paano kami mag-usap. Nakakatuwa talaga. Nakakatuwang isipin na sa halagang 100 piso, magkakaroon ka na ng pagkakataon na maranasan yung hindi ka pinapawisan, kumikita ka. Tama? Hindi mo ibinebenta yung oras mo para, nagpadala siya ng 10 piso ngayon dahil natuwa siya, no? Saan ka naman nakakita? 10 piso pinapatulan ni Coach Obus. Dati ang ikino-close ko, 1.5 million, 200,000. Mababa na sa akin yung 8,000 na entry. Kasi nga ang habol ko, direct referral. Dito, uulitin ko, hindi ko habol ang pera nyo. May nagbabayad sa akin dito, 100,000, hindi ko tinatanggap. Bakit? Kasi hindi pa panahon para tumanggap ng ganun kalaki. Kasi kung scam kami, sige, kahit 50,000, magbayad ka. Siguro naman may nakausap na ako dyan tungkol sa ganung bagay. Nagugulat sila. Ako yung tumatanggi sa napakalaking pay-in. Samantalang pag scam ang nasalihan mo, ay sige pa! Baka may 200,000 ka pa dyan. Tama o tama-tama? Doon pa lang halata mo ng kinukwartan dito. Grabe. Master Saldi, ang bilihan po sa amin pong mga banker. Tingnan nyo po, ang usapan, gaano kahirap, di po ba kayo nasasaktan ng puso? Try ko po humingi ng 10 pesos sa asawa ko ngayon. My goodness! Asawa, 10 pesos, manghihingi ka pa. Ngayon, para magkaroon siya ng sariling pera, isinali ko siya rito. 10 pesos. Meron pang kasunod dyan, nakakadugo ng puso, mga partner. Kaso, baka hindi po ako araw-araw makapag-send ng 10. Ngayon, mga partner, hindi nyo ba tutulungan itong mga ganito? Nasa sa inyo yan. Pero ako, mas gusto kong mapasali yung mga walang pera. Yung may mga pera, hindi ko masyadong iniintindihan eh. Bakit? May pera na yan, bakit ko? Babalikan ko yan, pwede. Pwedeng balikan. Pero inuuna ko yung walang pera para makakuha sila ng malaking unit. Yun ang dahilan bakit ko sila inuuna. Para makakuha ng malaking unit. Kasi pag inuna ko yung may pera, pag nag-join sila rito, baka 5 pesos na kagad ang isang F3. Kasi magdodos na eh. Biruin mo 100. Kung ngayon mo bibili niyan mga partner, alam nyo ba yung 741 unit na binili niya nung September 17, 100 pesos? Ngayon po, mabibili mo na siya ng 1,109. Ang ganda ba? Kaya inuuna ko yung walang pera. Bakit? Para makabili kayo ng mas maraming unit. At sa pamamagitan nun, tapusin ko na po yan at magkaroon kayo ng idea na meron talagang negosyo at merong opportunity na hindi pinag-uusapan kung ano yung pera mo, kundi para tulungan ka namin. Ayan. Stop na natin yung share, no?
at gusto ko pong marinig ang nasa saloobin nyo katulad ba ng nararamdaman ko. Kasi ako kahit paano okay na ako. Napatapos ko na ng kalwahiyo 2 anak ko. Kahit paano, kahit 3 beses lang kumain, okay na ako. Ano lang naman, maliit lang pangarap ko. Pero pag nakakakita ako ng tao na gustong kumain ng matinong pagkain, hindi nakakakain, nadurugo puso ko eh. Ngayon, mangungutang sa akin, wala rin naman akong pera, pangkain lang namin mag-asawa. Ang sakit, di ba? Gusto mong tumulong, wala kang pera. Kaya, ako ngayon, napipilitan, i-share ngayon yung knowledge ko sa networking tsaka marketing. Kaya nahanap ko si Pressmart Ulgasan, wala siya ngayon. Hanggang ngayon, umahataw pa. Nagdadrive pa uwi. Siya po kasi offliner eh. Ako, onliner po ako. Mas madali yung online. Bakit? Kasi kaya kang pumasok sa ibang bahay kahit na hindi ka pinagbuksan ng pinto. Kagaya nyo ngayon, nagkikita-kita tayo, ang bilis lang, ang daling mag-invite. Hindi ka nagagastos ng malaki. Kasi mahirap sa offline, don't get me wrong. Pag nag-offline ka, ang laki ng operating expenses. Hindi pwedeng pagbigyan mo lang ng tubig yan. Ito, tubig, no, nagpe-present ka. Ang matindi, nagpe-present ka, ang pinag-uusapan pagyaman. Di ba awkward yun? Pagyaman pinag-uusapan, binigyan mo tubig. Kaya hindi pwede yun. Sanay pa naman ako sa presentation, basta ako ngayon nakikipag-usap. Dito po, kahit wala akong direct referral, pag nagkita tayo ng offline, ayan, si Ma'am Christina makakapagpatunay. Maglalabas ako ng pera. Hindi ako pwedeng ang kakainin lang natin, simpleng hamburger. Hindi ganon. Kailangan maayos. At ang gusto ko po iparinig sa inyo bago ko po ito tapusin, sana maramdaman nyo yung nararamdaman ko na makakita ng tao na iangat natin pamumuhay nila. Wala na po tayo magagawa. Wag na kayong manood ng mga nangyayari sa flood issue. Sa mga flood scam. Wala po. High blood lang kayo. Baka itakbo pa kayo ng ospital. Pagkatapos, maririnig nyo, Senador Bendalo, saan ka naman nakakita? Senador ka, tagapagpatubad ka ng batas. Babaluktutin mo ang batas. You Bendalo. Nung marinig ko yun, tumaas BP ko eh. Ay grabe, muntik ako baka ma-stroke lang. Kaya wag nyo na panoorin yun. Ang panoorin nyo yung katulad nito. Paano tayo makakatulong na kontrolado natin yung tulong. Yan. Kaya ang gawin natin yung kaya natin. Huwag na tayong gumawa o mag-isip ng bagay na hindi natin kaya. Kahit ikwento natin gaano tayo kagaling tungkol sa nangyayari sa gobyerno, yung nakawan, kung paano yung dapat na suggestion, wala ka nang magagawa dyan. Ang gawin natin, ang payo ko sa inyong lahat, pati ako pinapayuhan ko sarili ko, gawin natin yung kaya nating gawin. Paano? Kaya nating umunlad gamit yung F3. Magtulong-tulong tayo. Abutin natin yung mga taong kumakain ngayon ng 2 beses na lang isang araw. Abutin natin yung mga tao ngayon na ang kinakain, ayaw niya nang kainin. Uulitin ko. Abutin natin yung mga taong ayaw niya nang kainin yung kinakain niya dahil sawang-sawa na siya. Bakit? Kung hindi noodle, sardinas. Kung hindi sardinas, tuyo. Ngayon, hindi na makakain ng kahit na isda dahil mas mahal pa yung isda sa manok. Kaya nga sabi ng kumpare ko, naku po, malapit na kaming lumipad dahil laging manok ang ulam. Di ba? Mas mura manok eh. Kaya, sa pananalitang yon, sana samahan nyo kami ni Coach Ernesto, si Sir Pressmart Ulgasan, at lahat ng mga kasama ko rito na ang daling kumita rito ng pera. Ang kailangan, samahan nyo lang kami. Hindi nyo kailangang mag-recruit. I-share nyo lang yung kwento nyo, sasali yan. Ikwento nyo lang yung gaano kadali na dito nagtutulungan, dito walang tinatawag na lamangan. Huwag tayong mag-unahan sa pagka-cash out. Dahil pwede naman mag-cash out. Kaya uulitin ko lang yung tanong ni Coach Ernesto na talagang ako'y nakikiliti until now. Ano ba talaga goal mo sa buhay? Kasi ginawa na natin lahat eh. Wala naman nangyari. Wala naman umasenso eh. Kung walang umasenso, wala naman yumaman. Baka may mayaman na rito. Pakitaas lang yung kamay. Ang tanong ko lang, sabi ni Coach Ernesto, paborito ko yun. Ano ba goal mo ngayon sa buhay? Yung kumita ng malaki o yumaman? Kasi pag sinabing kumita ng malaki, marami nang kumikita ng malaki rito. Saan ka naman nakakita? 2,000 lang ang isinali. Ngayon, 30,000 na. Nakapag-cash out na ng 10,000. Biruin nyo. Ang dami na rito nag-cash out. Sino ba yung maganda ritong example?
Ayan, si Ma'am Evelyn, nakaka-cash out. Kaso, konti lang yan kasi ayaw din maglabas ng, ng asset eh. Baka ngayon, magka-cash out yan ngayon. Nag-PM sa akin, baka need niya daw eh. Diba? Kaya, dito, nasa sa inyo ang desisyon ngayon kung gusto nyong yumaman o manatiling mahirap. At sa pamamagitan ng salitang yon, binubuksan ko uli ang inyong mikropono para marinig naman po paano sa inyo nag-sink in yung bagay na yon. Ay, hello nga pala kay Ma'am Noemi Fernandez. Magandang araw, Ma'am Noemi. Yan ang mga unang kasama namin. Pero talagang may ups and down, Ma'am Noemi. Huwag ka mag-alala, yung asset mo, nabawi na, dumoble na. Kumita na. Nung alam mo naman ang negosyo, may tinatawag na talo. Bago namin narating to ni Pressmart, yung ganitong estado na kumikita na yung lahat, 100,000 rin ang talo namin. Kasi kailangan naming mag-try eh. Tapos yung makakasama pa namin, mga greedy, pasensya na kayo dahil yun talaga walang ginawa kundi magpalit sa blockchain. Biruin mo, kami magtatrabaho. Pagkatapos ang gagawin mo, withdraw ka ng withdraw. Kawawa yung mga taong gustong bumili ng murang bigas eh. Hindi na tumataas yung pera. Kaya ang ginawa namin, kasama yan si Coach Ernesto, sabi namin gawa tayo ng panibagong token. Yun yung pangalawang token na high-end. Dati po, may prime eh. Dalawa yan, nakikita nyo sa wallet. Kaya dun sa pananalitang yun, maraming salamat at sana naintindihan nyo na may pag-asa pa ang Pilipinas, may pag-asa pa tayo. Sa pananalitang yun, pwede ko na pong buksan yung mic at kung sino po unang gustong mag-voice out dun sa narinig niya ngayon, ang gusto niyang, kung saan siya nagandahan sa sinabi ni Coach Ernesto at kung saan medyo nagandahan kayo sa sinabi ko, pwede nyo pong explore at i-share nyo po yung thoughts nyo. Kasi sa ngayon, wala muna tayong presentation. Magkumustahan tayo sa nakikita nyo talagang nangyayari sa F3 ngayon na ngayon po magdadalawang piso na. Tandaan nyo, nagsimula po yan. Nagsimula yan. Ang piso, makakakuha ka ng 700 units. Grabe, no? Piso, 700. Ngayon, baligtad na. Ngayon, pag yung piso mo, yung F3 mong isa, ang makukuha mo na naman, 1.5 unit na baligtad na. Magta-times 2 na, times 3, and so on and so forth. Kaya, sa pananalitang yon, magandang gabi. At pwede ko po bang kunin ang isa sa gustong magsalita at i-share yung tungkol sa nag-sink in sa inyo sa opportunity na nakikita ngayon dito. Hello po, baka pwedeng may magsalita po dyan doon sa naintindihan niya. O kaya gustong magtanong. Hello po, Sir Sandy. Pwede po kayo magsalita. Magtatanong lang po. Ang pagkakaintindi ko po kasi dito, ito po ay parang i-hold natin yung coins. Pero kung tama po ako ng pagkakaintindi, ito po ay iti-trade po. Tama po ba? Ayun, ganito po, Sir Sandy. Pero may magte-trade po nito, kayo po, ganun po ba? Apo, member na po o hindi? Hello, I'm audible? Apo, audible na po. Member na kayo na, Sir Saldi, o hindi po? I'm audible ba? Sige, sagutin ko ha. Hindi po, sandali po. Si Sir ganito po tayo kausap ko. In-explain ko po kanina, nakaiba po yung ginagawa. Maglabas lang ako kasi natutulog ng aking anak. Apo. Kaiba po ito doon sa ginagawa ng mga nasa platform o traders. Kasi kailangan maging magaling ka doon eh. Technical yun. May mga stakes. So dito yung sinasabi na traders. Ang sinasabi ng mga traders dito, yung mga malalaki ang hold na kung saan nag-i-invite kami. Kasi ang pagtaas po ng crypto ay pag mas marami po yung binibili sa wallet. Binibili sa wallet o sa blockchain. Hindi wallet, blockchain. So kaya nga minsan kung bakit, kahit sa crypto wallet yan, bakit minsan tumaas, bumaba. Ibig sabihin, bumaba ang mga value ng crypto kasi mas marami ang nagbibenta sa blockchain kaysa bumili. So ngayon, yung sinasabing traders na kumbaga yung ginagawa namin, kami mismo ay mga trade na bumibili sa blockchain at binibenta namin sa mga tao na gustong sumali. So kagaya niya sinasabi, actually gumawa ako ng video na dalawa ang aking account. Yung account na isa pang hold, yung isang account ko ay nilalagay ko doon yung every token para pag mag-invite ako, so bibili siya ng token para kasi hindi lahat ng approach natin marunong bumili sa blockchain. Kumbaga para mapadali sila na ma-assist. So kami ang nag-assist ngayon, may sasali, lalagay ng 1,000. So yung
yung binili ko na nasa trading wallet ko, yun ay ibibigay niya sa akin yung pera, bigay ko sa kanyang EFT token. Ano ang lamang ko? Dahil nabili ko ng mas mura, so kung halimbawa ang 1,000, palagay natin 1,000 ay 1,000 din na piraso na EFT token. Kinabukasan, nung sasali, bibili, pwedeng ang 1,000 na halagang piso na 1,000 pesos, pwedeng na lang maging 700. Ngayon, 600 na lang eh. So, kung nabili ko ng 1,000, ibig sabihin, 400 pesos na EFT token ang kinita ko. Ay kung ang isang piraso nun ay magpalagay natin ay mag 2 piso, ay doon ang kita ko. Ngayon, dahil sa ako ay naubusan na ng EFT token, ay masipag mag-invite kasi iba yung passive income eh. Parang nagbibinta ka eh. May kita ka. Naubusan ka na ng paninda. Anong gagawin mo? Bibili ka ulit ng pampaninda. So, ibig sabihin, saan ako bibili? Sa blockchain. Kaya yung mga tao na mayroong hold lang, kaya nga sabi kahit walang invite, pero may hold, ako ay bibili sa blockchain. Pagbili ko sa blockchain, ibig sabihin, tataas din yung value. Ay hindi lang ako lang ang bumili. Si Coach Obo, Ghost, bumili. Kasi bakit? Nag-invite siya. Kasi kaya nga sabi ko, ayaw ko kumari nga, ayaw ko mabawasan ang token ko. Kung gusto ko pa madagdagan. Gusto ko nang madagdagan. Kasi ang labanan dito, ilan ang hold mong EFT token pag ito'y nag-100 pesos. Kaya hindi ko maintindihan yung iba, bakit nagbabawas? Kami gusto magdagdag. Di ba? Yung iba gusto kami gusto namin magdagdag. Bakit yung iba gusto magbenta? Sa kanila, kaya nga sabi, choice nila yun. Okay, ngayon, tumataas bang value? Yes, kasi bakit? Mayroong bumibili. At walang nagbebenta. Kaya kami rin ang bumibili. Ibig sabihin, nagbebenta sa blockchain. Bawal po sa amin yan, Sir Saldi. Baka ma-mislead ka. Okay. I hope na heard mo. Alin po ang bawal po? Bawal po yung sa inyo bibili po, ganon? Or... Sir Saldi, pakinggan mo muna ako. Ito, no? Malinaw po ba sa lahat? Malinaw. Okay po. Sir Saldi, tanungin muna kita para alam ko yung isasagot sa'yo. Ikaw po ba ay familiar na sa blockchain? Sa blockchain, medyo naririnig ko lang po, pero hindi pa po ako ganon ka, doon. Pero naranasan mo na po yung tinatawag na buy low and sell high. Alam mo ba yun o naranasan mo na? Nararanasan ko po kasi sa CoinsPH lang po ako bumibili ng mga crypto. Sa CoinsPH, Gcash, doon pa lang po. Ayan. Pari ganito, Sir Saldi, no? Para mas maintindihan mo. Pag pumunta ka po rito sa tinatawag na community ni F3 or F3 Nation, iba na po ang magiging gagalawan mo. Iba na po yung gagawin mo. Kasi dito po, ang F3 Nation ay ginawa para sa isang layunin na yung token talaga natin ipambili ng murang bilihin. Yun ang dahilan talaga nun. Napunta lang tayo ngayon dun sa tinatawag na trading kasi mas madaling gawin yung trading kesa isa-isa kong turuan na bumili dun sa application. May application po kami rito eh. Parang Lazada, Shopee, ganon. Ngayon, ito po yung pinakasimple. Nagkaroon ka ng CoinPH, yan ang tinatawag na traditional trading. Pag sinasabing traditional trading, yan yung talagang ginagawa, yung typical, yung normal na ginagawa. Mag-aabangers ka, bibili ka ng mura, hihintayin mong tumaas. Pag tumaas, ibebenta. Bawal sa amin yun. Bawal. Bakit? Bakit bawal? Kasi pag binenta mo yan sa blockchain, lahat na nakikinig dito iiyak. Bakit? Kasi imbis na kumita na kami ng 1,000, nawalan pa kami ng 1,000 o baka mas malaki pa. Samantalang may paraan naman para magkaroon ka ng pera sa pagbebenta, magbebenta ka pa rin. Yung ginagawa mo pagbebenta, magbebenta ka pa rin. Bakit ka nagbebenta? Para magkapera. Tama ba yun, Sir Saldi? Tama po. Kaya ka nagbebenta para magkapera. Pero meron kaming sariling paraan na dati nagbebenta ka, bumababa yung value ng pinagbentahan mo. Tama? Kawawa yung kasama mo doon. Unahan kasi yan. Ang tawag dyan, unahan. Ang unahan, ibig sabihin, nag-grab ka ng opportunity pansarili mo dahil
pag ikaw nakapagbenta ng panahon na mahal, ikaw ang nag-gain at marami ang natalo. Tama? Opo. Tandaan mo, Opo. sir, pag ikaw nag-gain sa trading, laging may loss. Naniniwala ka doon? Pag may nanalo ka, tama po. may natalo. Dito po sa F3, iniwasan namin yon. Walang talo sa F3. Kasi kahit magbenta rito, nananalo pa rin. Paano nananalo? Ang gagawin mo magbenta, ibebenta mo sa aming mga trader. Katulad ko po, naglabas ako kanina ng mga tinatawag na assets. Ito po yun, no? Yung pinakikita ko kanina. Teka lang po, para makita nyo po. Maganda po kasi meron tayong visual aid eh. Para makita nyo. Ito po, mga maraming nag-cash out. Ang nag-cash out, laging 3,000 pababa. Yung iba 5,000 dahil dalawa yung account nila. Di po ba? Ayan po yan, sir. Oh. Punta lang po ako dun sa ating monitor. Para makita nyo na hindi nyo kailangang magbenta. Kundi, ibig sabihin, hindi nyo kailangan magbenta sa blockchain, pero pwede kang magbenta sa amin. Bakit? Kasi pag dito nagbebenta ka, lalong tumataas yung kita ng mga tao. Amazing, no? Walang nakakagawa niyan, sa amin lang yan meron. Na habang nagbebenta yung mga member, imbis na bumaba yung value, lalong tumataas. Bakit? Kasi po, ang nangyayari, pag kami pinagbentahan, nagkumukuha kami ng 30% na trading margin. Na yung trading margin na yon, ibinabalik namin sa community. Ito po, oh. Para makita nyo. Nakita nyo yan, sir? Nakikita nyo yung screen? Ang petsa po niyan ay ngayon, October 11. 3,000 po. Opo. Yan po yung mga nagbebenta ng kanilang token, pero hindi sa blockchain. Uulit-ulitin ko yon. Bawal sa blockchain, pero pwedeng magbenta sa banker. Sa iyo po, opo. Direct ang kayong bumibili. Opo, kami ang bibili. Ngayon, ang mangyayari, hindi lang po isa yan. Napakarami nila. Ayan po, oh. Cash out, oh. Ito yung pinalit niya, load wallet. Dealer ko yan, yung 1,000 niya, ginawa niya load wallet. Opo, sir. Ayan po, sir, para pakita ko muna sa'yo, sir. Opo. Ibig sabihin, gusto ko lang maintindihan mo na bawal magbenta ng blockchain in the sense na pag nagbenta ka, bababa ang value na ayaw naming mangyari. O, yun po. Siguro maliwanag na sa'yo, sir, no? Na dito po may trading, pero yung trading na ginagawa namin magbenta, wala. Opo, sir, parang nagdating po, parang P2P. Opo, parang P2P po siya. Yes, okay po. Opo, P2P. Okay po. Naintindihan nyo, sir, na na sa amin, pag nagbenta, pwede naman, wag lang sa blockchain, para wag bumaba. Ibenta mo P2P para hindi apektado yung blockchain, kundi, pag binenta mo sa amin, kikita pa lahat ng nakikinig dito. Lahat masaya. Opo. At wala po ganyang sistema sa lahat. Tandaan nyo po, lalahatin ko na ng mga token. Opo. Dito lang ang nagbibenta tumataas sa unit. Opo, sige po, ano po tanong mo? Pero sir, kung sakaling bibili po ako ngayon, halimbawa ngayon, kahit hindi na po sa blockchain ako bumili, pwede. Opo, sa banker na po kayo kahit bumili. Sa amin na po. Ang banker po dito, si Executive Ernesto, ako, yung may-ari. Yan ang mga banker ngayon na existing. At yung team ng Zamboanga, ay wala po rito. Ganun po. Opo. Okay po. Parang tapos pagdating po nun pagdating nasa po sa wallet ko, parang i-hold ko lang po siya. Ganun po ba? Wala pong task na gagawin. Meron po. Meron po tayong task na ginagawa rito. Ang tinatawag, 10 piso para sa Pilipino. Parang ibig sabihin nun, ganito lang kasimple yun. Yung 10 piso, sobrang liit. Pero mag-iipon ka 10 pesos a day, 30 days, magkano? 300. Biruin nyo po, yung 10 piso, kulang pang pambili ng soft drinks yan. Pero dito, yung 10 piso mo, magiging milyon. Bakit? Kasi ang tumaas ng token eh. Biruin nyo nga yung pinakita ko kanina, 21 days lang yung 100 naging 1,001. At nakita nyo, 10 piso, hirap pang hingin sa asawa. Yun ang mga tulungan natin. Kaya dito, Sir Sandy, samahan mo kami na may tasking ka rito, 10 piso. Yun ang minimum. Ngayon, depende sa'yo kung kailan, ano yung pangarap mo, ano ba gusto mo. Kumita na malaki o yumaman. It's up to you. At depende yun sa kakayahan mo. Kung kaya ng wallet mo at depende sa... Pareho po yan. Pareho. Ayan, salamat, Sir. Salamat. Baka so, ibig sabihin, Sir, paalam. Huli na lang po. Ibig sabihin po, parang kumbaga,
araw-araw magbubutaw tayo, kumbaga para lumalaki ng lumalaki lalo yung pondo, tama po? Opo, kung ang sinasabi mong butaw koleksyon, dito po yung koleksyon na kinokolekt, bumabalik sa'yo. Yun ang gusto kong linawin, Sir Saldi, ha? Opo. Lahat ng pera rito, wala kaming hinahawakan. Nasa custody mo na pwede mong i-withdraw anytime. Pero pinagbabawalan nga namin, kung gusto mong pera, anytime. Anytime. Dalawa yun, sir, kasi isa hindi ko nabanggit eh. Yung unang pagkapera, ibenta mo sa aming trader. Pangalawa, maghanap ka ng tao na gusto mong tulungan na magkaroon ng Okay po. Yun po, yung Sir Saldi. Baka may follow up ka pa po. Yan. Kung wala po, punta muna tayo sa message sa kasi ang dami ng mga sa message na nagme-message. Punta tayo dito, baka may mga tanong, no? Kung may invite ako, may nagtanong kay Sir Ceresio, nahihiya siya magtanong ng audible. Kung may invite ako, may referral ba ako at magkano po? Yung magandang tanong ng isang nag-iisip yan. Dito po, wala pong referral or direct referral. Bakit? Kasi lahat po ng pera ibinibigay doon sa holder. Tandaan nyo po, pag sumali kayo rito, 100 ang nilabas mo o binili mo, ang babalik sa'yo, 100 din. Ni piso, walang bawas. Wala kaming kikitain kahit magkano sa inyo. At wala rin kikitain yung company. Biruin nyo, napakaganda. Ito ang company, hindi mo kang pera. Bakit? Kasi pag bumili ka ng 1,000, 1,000 din makuha mo. Yung nag-direct referral sa'yo, nag-share sa'yo, walang kita. Ang tanong, bakit naman gagawin namin na magkaroon ng recruit o yung invite, wala namang kita? Simple lang. Kasi pag yun bumili, tataas yung lahat ng pera sa blockchain. Maliwanag? Biruin mo, ako nag-invite lahat kayo na kinabang. Di ba napakasarap? Nung networker ako lang magaling. Ako lang nag-i-invite. Lahat ng member ko, taga-palakpak. Gusto nyo ba taga-palakpak lang kayo? Kaya dito, napakaganda. Isa ang na-invite, masipag, sumali, lahat tayo makikinabang. Yun po yung sagot. At may tanong naman, no, eto uli, sir, ang wallet po, yan. Coach, ako, bigyan mo thanks, yan, ang wallet address siguro. May tanong uli, ito, ang wallet na maswerte, F3 wallet, coach, bigyan mo ako, thanks. Opo, bibigyan ko po kayo, Sir David Quijano. May follow-up question si Sir Resio. Taga saan ba si Coach August? Ayan, tinatanong niya. Doon po sa naririnig ko, baki-mute lang po, no? Para, pwede po tayo magsalita mamaya. Sino po ba sa Oppo A5? Sir, yung lang po, pakitingnan lang po yung mga screen para makita po natin. Minsan kasi napikiklik natin. May nagtatanong, taga saan ba si Sir August? Ako po, taga Binyan, Laguna. Opo, madali lang po ako makita, kilala po ako sa amin. Kasi po, tindero ako. Si Ana Reyes. Sabi niya, yes po. Yan, okay na yan. Pag nag-yes yan, wala nang problema. Ito, may nagtanong uli. Kanino po bibili? Yan, nasabi na po namin kanina, pwede kang bumili kay Coach Ernesto, sa akin at sa owner. Pwede nyo rin po akong i-reach out. Nasa GC po ako. Rinig po. Ayan. Ibig sabihin, naririnig. Jump to the latest. Sir August, pahingi po ng contact number nyo. Pwede ko na pong ilagay dito yung aking contact number kung nasa ibang GC po kayo. Ito po ang aking contact number. Pwede nyo na pong i-copy-paste dyan. 0949-396-0524. At kung kayo naman ay dito SIM ay 0999-419-6533. Yan po kung dito. Yan. Ngayon, ang sabi, Sir, pasali sa GC. Opo, isasali ko po kung sino po nag-invite sa inyo. At i-message mo na rin po ako para maging friends po tayo. Opo, isasali po namin kayo, Sir Saldi. Ngayon, pasali po sa group. Ayan. Isasali po namin kayo, Sir Ruel at Sir Saldi. Samantalahin nyo po ito. Dahil sa tagal ko na po na nakasama rin sa is-company. Naku po, eto lang ang company na hindi matakaw sa pera. Bakit? Kasi biruin mo, nag-join ka, walang enter fee. Nag-withdraw ka, walang tinatawag na admin fee. Ngayon, gumagalaw yung pera natin, walang kinukuha yung may-ari. Lahat centralized. Pero kahit centralized tayo na pwedeng magkaroon ng access sa blockchain, huwag nyo pong gawin. Kasi pag ginawa nyo po yun, babagsak ang value, sayang yung pinaghirapan natin.
Kaya kung gusto nyo po talagang makaalis sa kahirapan, magtulong-tulong po tayo. O ngayon po, baka may tanong po. Pwede po, open po yung linya para po dun sa atin sa pagtatanong. Magandang gabi po. Hello po, sino po magtatanong? Gusto mo, kung kahit na isa lang, tapos, ay, naririnig ko po. Baka pwede po magtanong yan. ano ko daw ng kwan? Lalaki ang kwan mo. Meron kang Hello po, tanggap. Sir Oppo, yung sa Oppo A5 po, baka pwede pong Oo. Para alam mo yung yung sa, sino yung huling na-recruit, yun yung hello po. Oppo 05. Naririnig po ba? Sino po yung may-ari ng Oppo 005? Okay, galing naman to. Hindi sa ay, tignan natin. Subukan nating i-mute. Ayan, na-mute na. Salamat naman po. Ngayon may nagtanong. Ito, tanong. Pwede na lang po sa chat kung nahihiya kayo. This is business itself, tama? Or business scheme. Scheme, business itself. Ano kaya ibig sabihin? May permit po ba? Total, di natin siya natatanong. No? Ang hirap kasi mag-analyze. Pag sinabing this is business itself, talagang business itself po yan. Kasi po, ito po yung negosyo na ginawa para sa pakinabang ng marami, na walang talo. Bakit walang talo? Lahat kumikita, lahat po umaangat kahit hindi ka nagre-recruit. Ito naman yung sunod tanong niya. Business scheme. Pag sinabi po kasing scheme, yung balak o pakay. Business scheme. Ang scheme po nito, in good faith, yung masasabi ko sa inyo. Bakit business scheme in good faith? Saan ka po nakakita, pwede ka magsimula kahit 10 piso? Saan ka nakakita, pwede ka magsimula kahit na hindi ka pa may pera, bibigyan ka ni Coach Ernesto. Ayan, puntahan nyo na sa Coach Ernesto, namimigay yan. Di ba napakagandang scheme nun? Tanong na pangalawa, may permit po ba? Meron po. May permit po tayo. Meron po tayong SEC. Pero para sa kaalaman nyo, hindi ko kasi kayo natatanong, hindi ko kayo nakakausap. Ang itatanong ko kung nag-crypto na kayo. Kung kayo ba'y nag-blockchain. Kasi po, sa kaalaman ng lahat, normal po, pag blockchain, wala na pong tinatawag na permit yan. Bakit? Kasi ang tawag po dyan ay decentralized system. Kaya nga po ginawa yung tinatawag na decentralized system or decentralized finance na hindi siya hawak ng gobyerno, hindi rin hawak ng bangko. Pero dahil ang gobyerno nga lagi naghahanap ng buwis, tayo ay nasa gobyerno, sumusunod tayo. Kung sakasakali pong magkaroon po ng batas na kailangan pong humingi ng permit para dyan, gagawin natin. At alam ko meron na po yan. Sa ngayon po, ginagawa natin lahat. Ngayon, sana nasagot ko na si Ma'am Shane. Hello, tanong ko lang, ilang taon na po itong business na to? Bali, nagsimula na po ito noong 2018, January. January 18, 2023 pala. 2023, January 18. Magdadalawang taon na po. Ayan. Sir August, ilang kaya hanggang sa F3? Paano kaya? Baka ang gusto niyan tanong, ilang taon tatagal si F3? Hanggang kailan? Ito po yung sagot ko kung gano'n ang tanong nyo. Si F3 po tatagal habang buhay. Actually, hindi lang habang buhay. Patay na tayo, buhay pa yan. Bakit? Kasi nakadesign po yung negosyo natin forever. Habang merong tinatawag na internet, may tinatawag na computer, may tinatawag na blockchain, hindi na po yan mawawala. Hindi na po mawawala kasi ginawa tong negosyong ito para magtagal at hindi para manloko. Ganun lang po kasimple. At yung pamamaraan para magtagal siya, ginamit natin yung blockchain technology na immutable na. Ibig sabihin, hindi na siya mabubura, hindi mababago, hindi mawawala. Yan. Yan, thank you po, sabi ni Ma'am Shane. PTL, may assist lang po. Permission na si Sir. Si Ma'am Shane, I'm a victim of business scheme po, kaya akin observer po. Normal po yon. Sino ba yung hindi victim dito? Sino ba ang hindi victim? Marami na pong victim kahit hindi po dyan sa crypto. Marami na victim na. Sa hanap buhay, traditional. Ano yung traditional? Nag-apply ka, minimum wage. Pinasweldo sa'yo, hindi naman minimum. Tama o tama-tama? Nag-apply ka, minimum wage. Walang night differential. Sabi ng iba, hindi ako nai-scam. Anong hindi nai-scam? Nag-apply ka nga, minimum wage eh.
pero wala kang night differential, walang overtime, walang holiday pay. Tanong, na-scam ka ba o hindi? Na-scam ka. Kaya yung pagiging scam, victim tayo lahat niyan. At ang pinakamasakit na victim, kung lalaliman pa natin, alam nyo bang victim tayong lahat na tayo i-design para maging alipin? Saka na lang natin pag-usapan yan. O ngayon, sir, may invite ba ang komisyon? Nasabi ko na po yan kanina, wala po rito tinatawag na direct referral dahil lahat po ibinibigay sa lahat yung kita at kayo naman kumikita pag siya po nagbayad, lahat tayo kumikita. Ibig sabihin, isa lang ang nagbayad, lahat tayo nagkapera. Ang ganda-ganda. Sabi naman ni Sir Caresio Gomez, kasi po yung ibang blockchain may contract. Opo, may contract po tayo. Ang tawag doon, smart contract. Pwede po namin ibigay yan doon sa GC o kung sino man ang nag-invite sa inyo para makita nyo ang aming smart contract. Bibigyan na kita ng tip. Madali lang malaman kung totoo ang smart contract. Italong mo lang yan kay ChatGPT. Tapos na yan. Ngayon, madali nang malaman kaagad kung nanloloko. Andyan si Google, andyan si YouTube, andyan si ChatGPT. Sana maliwanag, no? Tinuturuan ko na kayo paano kayo maging magaling. O ngayon, salamat po sa clear explanation, mentor. Salamat naman po. Dito po, baka may tanong pa, pwede nyong ilagay sa messages. At sana po, kung hindi malinaw yung sagot ko, mag-PM po kayo. Okay lang po. Kung hindi ko naman talaga kayang ipaliwanag, meron naman po magpapaliwanag dyan. Pero kung nasagot ko po kayo ayon sa tanong nyo, maraming salamat. Maraming salamat. O ngayon po ba, magtatanong, baka pwede po may magsalita. At meron pa tayo natitirang oras, hanggang alas 10 lang tayo. Para hindi tayo mahaba, bawal po sa atin yung mahabang meeting. Para may nagagawa po tayo. Tsaka hindi po kayo magsawa na, ayan, natutuwa talaga ako dito si Ma'am Noemi. Ma'am Noemi, hataw na tayo. Pasensya ka na at yung talaga may trial and error. Kasi hindi lang ikaw nga walang natalo bumalik lahat sa'yo Sa amin po, ang laki ng talo namin, 200,000. Binenta ko yung kotse ko para lang dito. Yung natitirang ko, kinita ko sa pagiging millionaires club. Opo. Baka meron po magtatanong. Hello po. Hello po, Ma'am Arminda. Pwede na po kayo magsalita, Ma'am Arminda. Sige po. Ang ano ko lang po kasi sa mga yung mga hindi pa po talaga, wala pa pong experience sa mga ganitong crypto. Ilang beses na rin po kasi ako nakasali. Talagang meron pong staking contract. Ito po kasi magkaiba yung niya, yung system. Dito po kasi wala po talagang direct referral, tsaka wala po siyang direct referral, tsaka yung sinasabi nilang yung mga pag naka-invite ka, meron pang opo, ganun. Iba po ito. Ang sa atin po, kaya po tayo ini-encourage na mag-invite para po mas dumami po yung mas lumaki po yung community at para po lahat po. Ano po ako, gusto ko po talaga mag-invite kasi gusto ko pong makatulong. Hindi ko po ina-assume na magkaroon ako ng direct referral. Hindi po, kasi gusto ko po lumaki agad para mas maraming matulungan na kagaya ko po. Kasi kung talagang gusto naman po talaga nating makatulong, bakit pa natin nahanapin yung mga ganung di ba? Kasi para naman po sa lahat yan Kaya napakaswerte po yung mga applying dito na masipag talaga mag-invite. Kasi kahit ako tamad na mag-invite, nakikinabang po ako sa pag-invite, pero why not na hindi tayo tumulong? Hindi po ba? Yan po yung the best dyan na magtulungan. Hindi po mahirap i-share ang opportunity kapag ganito kaganda. Hindi po nakakahiya. Very good. Salamat po. Salamat. Yun lang po, mentor. Opo. Salamat thank po, you po sa Arminda. Shout out lang po dito sa ating mga leader. Nararamdaman ko po kasi kayo yung nyo sa tao. Salamat po, ma'am. Sana po. Okay po. Pasensya na kayo kung malakas ako magsalita, mama, sa mga lahat na nandito na company speaker po ako. Nakakapagsalita ako ng walang mic. Normal po yun sa mga speaker. Ay, sa akin lang naman po. Opo. Ang sa akin lang po, mas magtulungan po talaga tayo. Kasi ang dami ko na pong napagdaanan. Ito lang po talaga yung company parang may pag-asa. Sa totoo lang.
Opo. Kasi yung ibang company po na nadaanan ko, talagang greedy. Greedy po talaga. Greedy talaga. Yes po. Ito, wala. Yung mga apply po dito, wala yan silang inaano na pera sa atin na hinihingi na sila ay magkaroon na sariling ibubulsa. Hindi po. Talagang inilalagay nila rin sa mga wallet natin. Pag sa iba yan, pag good news kumita po. na ibubulsa na yan, hindi na ika-cash out. Ako po, sir, alam niyo po, ako ngayon tuwang-tuwa po, ano po ko ngayon kasi 4 days pa lang po ako, wala pa nga, 3 days. Nandiyan po sa nandiyan naman yung petsa kung kailan nagpasok ng pera. October 9. Ngayon po, pang ilang pa lang ngayon, 11 pa lang ngayon. Yung kinita ko, 10,042 na ata. Wow. Yan, nandyan. Grabe. So, magkano lang yung puhunan ko? 11K. Hindi naman sa pagyayabang po. Talagang, inaano ko lang po yung talagang ganda ng opportunity. Hindi po ako natatakot na mawala yung pera ko kasi risk taker po kasi ako eh. Yung kwan po natin, talagang dapat buo po yung loob natin dito. Huwag po tayong manghinayang sa pera kasi kikitain pa po naman natin yan. Subok lang talaga. Kasi kung ayaw mong sumubok, paano malalaman kung talagang maganda siya? Very good, very good. Mama, to add to that yung perang nilabas mo 11,000, hindi namin hawak maliwanag yun. Yes po, kaya nga po ako na po yung nagsasabi na, kasi po may nagko-comment dito na saan ba napupunta? Gaya parang yung bang siyempre, ako na po yung nagpapatuto na nakita ko po agad, pagsali ko, nakita ko agad yung income. Opo. Yun po yung napatunayan ko talaga na at saka kahit di pa naman po ako nagka-cash out, may nakikita na po ako nagka-cash out na nandyan. Dami, sobrang dami. Opo, kahit kasasali ko lang po talaga. Kaya po, encourage ko po sa mga hindi po talaga sa mga ganitong, mga ganitong platform ay magtiwala lang po kayo kasi andyan po sila, nakikita naman natin yung napaka-curious po nila sa mga, nila. Yun lang po sir at maraming salamat po. Sige po, ito meron lang akong rito concern. Si Ma'am Bell. Ang sabi niya, wow, sana palagi ganun. Yung kita to nag-pop out yung malaking kita. Ito po, ibig sabihin po, pwede po namin ma-cash out direct po. Na hindi po namin papadaan sa inyo ang pag-cash out. Ma'am, kasasabi ko lang kanina, sana makinig. Ang totoo, ang tinatawag na pagtitrading, okay naman yan, wala naman bawal dyan. Pero ang pakiusap ko po, dito, sinasabi kong malinaw sa inyo, ang community ng F3 ay ginawa para tumulong. At yung community ng F3 na yan tumutulong, ayaw nyo sumunod, ang gusto nyo kayo lang masusunod, talaga pwede naman kayong mag-direct sa blockchain yung Trust Wallet. Pwede mo kagad i-withdraw yan kahit ngayon. Ang tanong, pag ginawa mo yan, mangyayari? Ano mangyayari? Ay nako, sinira mo yung pangarap ng marami rito na gustong tumulong dahil makasarili ka. Kung sino man yun. Bakit? Sarili mo lang inintindi mo. Nag-cash out ka sa blockchain. Hindi ka nagbigay sa amin. Nagiging pera rin naman yan. Bakit? Pag nag-cash out ka sa blockchain, di ba may kaltas din? Pag nag-cash out ka sa amin ng peer-to-peer, di ba may kaltas din? Pero pag nagkaltas ka sa blockchain, sinira mo lahat ng pangarap namin na yumaman. Bakit? Pinababa mo yung value ng pera namin. Sinira mo yung pagkakataon ng gustong bumili ng bigas na 100 lang yung pera, dapat 150 pesos na. 100 na, naging 50 pa. Kaya bawal na bawal yung pagbili sa blockchain. Ay yung pagbebenta. Kaya yung sinasabing direct na magdadirect ka sa blockchain, bawal. Pwede ka magdirect sa amin. Kung yun ang ibig mo sabihin. Pero nakalagay kasi yung follow-up, na hindi po namin papadaan sa inyo ang cash out. Mali. Dapat mong ipadaan sa amin ang cash out. Kasi po, pag ikaw ang gumawa ngayon na pinadaan mo yan sa blockchain, sinisira mo ang pangarap ng F3 na layunin na makatulong sa mahirap at yumaman yung marami. Ganun lang po ka-simple yun. Ngayon po, kung kayo po, hindi namin kaisa, pwede naman kayong maghanap ng ibang crypto na doon nyo po gawin talaga yung gusto nyo, mag-trade kayo, buy low, sell high. Pero kung nakikita nyo very volatile, at totoo po, very volatile po tayo. Sitting duck, ibig sabihin ng sitting duck, wala po kami magagawa pag mayroong nagte-take advantage.
Pero tandaan natin, pag nag-take advantage kayo sa amin, okay, kumikita kayo na malaki, kayo yung nakakakuha ng tinatawag na unang kita. Ang tanong, masaya ba kayo na ginagawa nyo yan out of greediness dun sa gagawa nun? Masaya ba kayo na yung pera ng community to, kayo nakikinabang? Oo, makikinabang ka, pero take note, isa ka lang, marami kami. Dahil pag napataas namin ang napataas yan, nag-times 10 na yan, times 100, wala nang magagawa yung greediness na gustong mag-take advantage. Kaya sa amin ngayon, pinipilit namin tumaas agad na umabot ng 100 pesos ang isang F3 para wala nang mag-take advantage sa magandang layunin ng F3. Yun po ang sagot ko. Yan. Wag po sana gumamit ng risk-taker term para di po natin maging negative ang iba. Ayan, sabi ni Ma'am Shane. Ma'am, actually, dun sa salitang risk-taker, ang totoo, lahat tayo risk-taker at hindi mo na yun maaalis. Hindi mo na maaalis. Ako, mas gusto ko yun. Personally, risk-taker is the best term para magnegosyo ka. Kasi yung mga taong hindi gumagamit na salitang risk-taker, sila yung taong gustong mabuhay sa comfort zone. Ano ba yung comfort zone? Hindi na ako magte-take risk. Bakit ba ako magte-take risk? Kumakain naman ako ng 3 beses maghapon na yung kinakain ko, sawang-sawa na ako. Dahil luto ng kapitbahay, luto ko at yung sardinas at noodles. Hindi na ako magre-risk. Pero kung ikaw, risk-taker ka, which is akin napakagandang salita yung risk-taker. Bakit? Ang risk-taker ba, ibig sabihin nun, lagi kang talo? No. The moment na tinanggap mo yung isang tao, nag-risk ka na. The moment na meron kang kaibigan, tinanggap mo, nag-risk ka na. The moment na niloko ka ng boyfriend at girlfriend mo, nag-risk ka na. Tama? Kaya yung magiging risk-taker, ang mangyayari ganito. Kailangan nating gawin po yan. At sino po yung guhit ng guhit sa ating screen? Kung hindi nyo po nagugustuhan yung pinag-uusapan dito, wala po tayong magagawa. Wala pong magagawa. Ako, diretso ako magsalita. Pinauna ko na sa inyo, company speaker ako, mataas ang boses ko. Ngayon, kung kayo po gusto nyo plastikan, ang gusto nyo yung magaling magsalita na, ay, ganito po ang ating business. Maglalabas lang po kayo ng 100,000, wala ka nang gagawin. At pag nakita nyo po, dito po, ang laki ng gain. 10 days, 20 days, 30 days, balik kagad ang pera nyo. Bakit? Kasi po rito, pag naglabas po kayo ng malaking pera, malaki rin ang papasok sa inyo. Hindi po ako ganun magsalita. Nagsasalita po ako with feeling. Kaya po kay Ma'am Bel, pasensya na, no? Kung hindi kayo sanay sa mga totoong tao, hindi po ba kayo galit, nagtatanong lang? Hindi ako galit, sumasagot ako. At kung sino man yung nagsusulat sa screen natin, pagpalain ka ng Diyos. Pagpalain ka ng Diyos. Kung hindi nyo po nagugustuhan, naririnig nyo maraming kumikita rito ng maayos. Kung hindi nyo nagugustuhan, dahil dito, ibinibigay ang pera sa lahat. Kung hindi nyo po nagugustuhan na kayo po ay mag-uunlad dito, pwede po kayong mag-left. Pero wag nyo na pong ipakita rito yung kapangitan ng ugali natin. Ayan po, may nagsusulat sa screen, no? Gaano ka kasama para gawin mo yan at babuyin mo tong GC na to? Kung gusto mong gumawa ng masama, pwede. Madaling gumawa ng masama. Lahat naman yan, meron tinatawag na freedom eh. Gagamit ka lang ng freedom sa kasamaan pa. At pag hindi nagsasalita yung katulad ni Coach August, walang tatayo sa totoo, magpapatuloy yung masama. Kaya dumadami yung masama, walang tumatayong matino na nagsasalbi ng totoo. At ako yun. Kaya kung gusto nyo ngayon ng plastikan, ngayon pa lang, lumayas na kayo rito. Kami, totoo kami rito. Kung gusto nyo po ng bulahan, dun kayo. Ay, ganun lang po. Hindi po ako galit, Ma'am Bel. Nagpapaliwanag ako. Ngayon, kung masyado kayong manipis, wala po akong magagawa. Dahil pasensya na po kayo. Ma'am Amrina Kampit, okay yan, okay lang yan, maintindihan. Yan po ang gusto namin, totoong-totoo, direct to the point. Totoo po ako magsalita, hindi tayo nagpupulaan. Kung hindi nyo gusto, lumayas po kayo. Dediretsahin ko na kayo. Hindi ako nabubuhay para manloko. Tingnan niyo yung profile ko. Kung gaano kalinis. Ako po, nag-network. Wala akong niloko kahit isang downline. Yan ang kaligayahan ko sa buhay. Ayan, downline ko kay si Coach Jose. Wala akong niloko kahit isa na ginagawa ng mga network builder, na ginagawa ng mga millionaires club. Ayan, si Ma'am Noemi. Dealer ko yan. Ang dami kong dealer dito sa Load Mana. Ni piso wala akong niloko.
Pero ako, niloko ako. Hindi ako binayaran. Pero yung mga kasama ko, sa dami ng niloko, kung nakakamatay lang yung mura, patay na lahat yon. Alam yan ni Coach Jose. Pinakialaman yung finder's fee. Pinakialaman yung dashboard. Niloko sa hatian. Sa akin po, wala akong record kahit isa. Yan ang pagiging totoong coach. Kasi yung totoo, hindi mo yan kayang itago. Lilitaw at sisingaw yan. Kaya ngayon, marami networker hindi makaharap kasi tinarantado lahat ng member nila. I rather hurt me with the truth but never comfort me with a lie. Yung kung maglolokohan lang tayo rito, yung nagsusulat na yan, magsisi ka. Kaya mo namang gawin yan. Pero kung ikaw ayaw mo pala naririnig mo, ba't di ka lumabas? So much for that. Ang mahalaga lang po, matuto tayo. Andito na 'to yung pagkakataon. Ba't hindi ako magsasalita ng totoo? Sobrang hirap na ng Pilipinas. Ninanakawan na tayo ng buwis, wala tayong magawa. Ninanakawan na tayo, tinatarantado pa tayo sa TV. Paano tinatarantado? Ninakawan ka na, niloloko ka pa, ginagago ka pa. Hindi na ako nanonood ng TV dahil inaabuso na tayo eh. Wala tayong pag-asa. Pero dahil sa F3, magkakaroon tayo ng pag-asa. Kaya doon po sa mga nakikinig, maraming salamat po. At sana nyo, nararamdaman nyo yung nararamdaman ko. Ayoko ng lokohan. Kung naglolokohan lang tayo, maghiwa-hiwalay na tayo. Maghiwa-hiwalay na tayo. Maraming salamat po sa inyo. At kung may gusto pang magtanong na po. At yung gusto naman manggulo, sige, guhitan mo ng guhitan yung screen. Magandang araw po. Hello, Coach Jose, baka pwede ka po magsalita ayon po dun sa nangyayari sa team mo. Maraming salamat po. Yan. Coach Jose, andyan ka ba? Oo. Ayan. Yan, basahin lang natin yung comment, no? Kahit violent reaction, mag-comment po kayo yan, babasahin natin. Yes, okay lang po para maintindihan. Yan po ang gusto namin, sir. Totoong-totoo. Direct to the point, sabi ni Sir Gerard. Yes po, Coach. Tama po lahat sinasabi mo, Coach. Okay po, nakikinig po ako. Salamat naman po, Ma'am Bel. Share, God bless you po. Ganyan ang Coach, totoong tao. Salamat. Kung maglolokohan lang tayo, maghiwa-hiwalay na tayo, no? The best po yung maging totoo. Salamat po. Nakita ko na ang kumpanyang ito ang makatulong sa ating Pilipino. Suportahan natin ito. Maraming salamat, Sir August. Salamat po. Wala na po pag-asa dito sa Pinas. Tama po yun, pero sa F3 may pag-asa. Kaya po ako nagtiwala dito kasi alam ko po si Coach sa magaling Salamat po. Hindi po sa akin ang galing. Maraming salamat po. God bless, salamat po. Dapat po, mas maraming pasalamat po tayo kasi may ganitong opportunity. Okay yan, sir. Yan. O, Sir Jose, kung nandiyan ka, pwede ka po magsalita. Pasok po. Paano ba ako makapasok? Ayan po, nakapasok ka na. Katabi mo yung anak mo. May camera. Magandang gabi. Magsalita ka na po. Pasok na? Hindi ko nakikita. Pero naririnig ka na namin. Naririnig niyo po ba mga partner na nagsasalita na si Coach? Meron pang ang video eh. Yes po. Tuloy ka na, Coach. Okay po. Good morning po sa ating lahat. Lalo na sa ating Presidente at kay Coach August. Sila po yung dahilan kung bakit tayo nandito ngayon sa F3. So, F3, napakalaking tulong po yung F3. Lalo na sa amin na mag-asawa dito na nawala ng kabuhayan. So, dahil ni F3, sustain po yung pangailangan namin at unti-unti na pong nakakaahon sa kahirapan. So, wala na tayong time na sasayangin pa na sa F3 ibalita sa lahat. Kasi lahat ng nawala. Andyan ka po, sir. Nakikita ka namin.
Sir, ay, nawala nga si Sir Jose, nalaglag siya. Sige po, para habang hinihintay natin si Coach Jose, baka pwede po natin pa mahingan ng pananalita yung nakarinig po ngayon sa Real Talk. Kung po kayo na makakita kayo ng ganitong uri ng coach na direct makipag-usap, pasensya na po kayo at ako'y totoong tao lang. Kung ano po yung nakita nyo sa akin dito sa online, ganun din ako sa personal. Ganun po ako. Ayoko kasi ng bulahan pagod na ako sa bulahan. Opo. Ayan, si Coach Jose nakabalik. Ito, Coach Jose, balik ka. Opo. Narinig po ba? Opo. Yes. Ay, napakaganda. Sobrang ganda po ng ng F3 na design po sa lahat ng mahirap kagaya ko na yung pangarap na umasinso sa buhay, ito na po. Dahan-dahan na po nating na tamasa ang biyaya ng galing ni F3. Tapos hindi lang ang napakaganda kasi lahat ng inupira natin, lahat ng nasira natin na gustong umasinso sa buhay, wala pong umaayaw ni kahit walang pira. Pwede naman natin siran kahit 10 peso. Maranasan lang nila po na kahit wala silang nilabas na pira, oy, tumubo hanggat na maintindihan nila na sila na mismo maglaan ng kunting kapital para makita nila ang ganda. Yung mga partners, alam mo, tuwang-tuwa yung bang tawag sa Mananggiti ng coconut, yung wild wine sa sa niyog. Anong tawag po diyan? Kutsogos, yung talangka, crab, yung crab. Dito manananggot ng sa niyog na may wine siya na tuba, yung nagtutuba. Magtutuba. Dito ang laking gulat niya na yung 20 pesos na sinali niya ngayon 418. Tiningnan. Ang sarap, no? Salamat po. Yan ay 20 pesos natin. Tapos sabi niya, dagdag naman ako ng ng 50. Nagdagdag sa kanina. Di po ba napakasarap no? Nung katulong tayo, 20 naging 400. 20 naging 400. Pero noon, nagtry lang siya. Kasi minsan hindi natin yung tao na mayroong dalawa po yung reason kung bakit hindi sumali yung tao. Una, meron siyang bad experience about ganyan na sabi nila ay scam yan, bad experience. Tapos pangalawa, hindi sasali kasi bad information. Hindi nila alam kung totoo ba yung opportunity na ino-offer natin. Pero kung makita nila yung ganda at willing tayong tumulong kahit wala silang ilalabas na puhunan o pira, basta willing din tayo na magbigay kahit 10 piso. Ang laki na po yung laki ng impact. Kung nakita nila yung 10 piso binigay natin, naging 20, naging 100. Ay nako, yung kapitbahay ko dito na 100 yung binigay niya na puhunan. Tapos tatlong linggo naging 1.7. Laking tuwa. Tumatalon sila sa tuwa. Nakawin sila ng 1.3. So 1.3 yung withdrawal nila. Tapos, di ba, may tayo, 30% trading margin. Yes. O 1,000 yung natanggap niya. Tapos, sabi niya, ay, yung 500 lang gamitin ko, yung 500, i-register ko yung isa kong anak na 500. So, ngayon, yung 500,
Ay, nako, naging 1.5 na. Ilang ano pa? Limang araw. Napakasarap na testimonial, grabe. Oh. So lahat ng naoperan namin dito, sobrang ganda yung yung comment nila na sabi nila, too good to be true, but true. Paano pakiulat nga? Too good to be true, but true. Ito na yung yung nag-cash out kanina, 5,000. Ay, grabe. Ang laki ng pira niya kasi nanghiram siya ng 5K. Pero yung sinali niya una sa akin, 2.5 lang. Kasi tiningnan daw niya kung talagang tumubo ba yung sinasabi ko sa kanya, tumubo yung pira mo, lumubo yan, kahit wala kang ginawa dito, magtiwala ka lang, ibigay natin yung yung tiwala natin sa sistema. So, siya, nag-PN, 2.5. Sabi niya, 2.5. Laking gulat niya, kinabukasan, naging 2,667. So, sir, tumubo talaga yung pira ko. 167. So, ituro ko na to. Kasi sa totoo lang, sir, yung hiniram ko 5K, pero sinubukan ko lang baka pagpasok ko hindi na mailabas yung pira. Tama. So tinudo na niya 5K. So ngayon nakabayad na siya ng hiniram niyang 5K. Tapos makalawang cash out na siya. Pero sabi ko palakihin mo muna yung F3 mo kasi sobrang mahal na, lalo na ngayon. Pag-start namin dito sa back August 23, 66 centavos pa lang po yung bili namin. Yung 1,000 6,000 F3 yung natanggap. Buwan lang yung lumipas. So ngayon, malapit na tayo mag 2 piso. Sobrang ganda po ng opportunity. Wala kaming masabi dito na pagpunta ni Sir August dito ngayong December, magpaparte, lahat magpapasalamat, lahat umiiyak dahil kay F3, dahil kay Pressmark, dahil kay Coach August, lahat pasalamat po sa opportunity na natanggap namin at naipamahagi at na-share sa lahat ng mahirap na kagaya namin na natulungan talaga sa F3. So yun lang po muna yung ma-share ko sa inyo na ang dapat nating tandaan dito, makikisa lang po tayo, makibagay sa lahat po ng dahil tayong lahat po yung makinabang dito, wala nang iba. Sa pagtutulungan, dito po tayo magkakaroon ng kaginhawaan. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat po, Coach doon po sa gusto na pong at tayo'y lumalaot na, hingi na lang po tayo ng isang magsasalita. Maraming salamat po sa inyo, sa Coach Jose. At sa gusto pa pong mag-share at gustong magtanong, pwede po kung ano po yung gusto nyo i-participate. Pasok po kayo. Pasok po. Meron pa po bang gustong magtanong o kaya mag-share or anything na suggestion? Ganun po. Wala na po ba? At kung wala na po, sige po, baka meron po magsasalita. Sir August, yung FB nyo po, ano po yung account nyo po sa FB? Para po madaling makontak. Pakihanap lang po, Augusto Gumabunikban. Hinahanap ko po rito, nagsara lang po yung aking FB, kaya inaayos ko po.
Okay po. Meron pa po bang magtatanong dyan na tungkol sa atin at kung ano naman yung nag-sink in sa kanila o baka naman na nagkaroon ng culture shock at nakarinig sila ng coach na diretso magsalita. Kasi baka napupuntahan nyo, puro bulahan eh. Dito, wala na pong hyping. Opo, wala lahat pong binabagsak natin, totoo po. Kasi real time, hawak mo sa tao, tapos, simula nang mag-download o ganun-ganun. Tapos, kailangan natin na may ready tayong BNB. Kasi pwede nating pasahan yung inausap natin at pasahan natin ang pira. Tapos, ibabalik natin sa atin. Makikita, laking gulat nila na mapapasok at mapalabas po nila yung yung pira na nasa loob. Ay, salamat po. Oo. Bali, paki-search lang po dun sa nagtatanong. Ang akin pong profile ay Augusto Gumabon Hikban po. Yung naka-polo shirt po. Yan po yung aking profile. Bali, hinahanap ko po rito para madaling ma-share. Para mailipat po, no? O kaya sa messenger na lang ako pupunta kasi sa messenger kahit paano, pwede po i-share yung aking messenger, then i-add nyo lang po ako. Yan ang mangyayari. Wait lang po. Para makuha yung aking link. Yan. Doon po sa ating mga kasama, no? Pakitanong na lang kung sino nag-invite, hindi ko po makita. Naglolo ko yung aking cellphone, luma na kasi ayoko bumili ng bago, sayang. Doon po sa ating mga kasama, no? Mag-roll call ulit tayo doon sa nahuling 20. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, salamat po kay Coach Reyes, kay Sir Saldi, kay Ma'am Ana Reyes, kay Sir Antonio Romala, kay Ma'am Arminda Campit, Ma'am Bet Ramos, Ma'am Cristina Dapitan, Sir David Giano, Ma'am Evelyn Sayo, J. Raj, Jairel Ramos, kay Sir Milgar, Nelly, at Noemi Fernandez. Maraming salamat po sa pagtitiis, no? At muli po, sa pamamagitan ng pananalitang to, asahan nyo po na yung sinalihan nyo pong kumpanya ay totoo at lahat ng mga tao dito ay totoo. Wala pong hyping, walang plastikan, kundi pawang katotohanan lamang. Kaya maraming salamat po sa inyo at sa pananalita pong yon. Ako po ay nananawagan lagi na po tayo? Magtulungan. Huwag po tayong magsasarili. Dahil pag nagsarili po tayo rito at kumilos tayo ng wala doon sa tinatawag na pamamaraan na huwag masira yung ating negosyo, sayang po. Tayo rin ang sisira ng isang bagay na maganda. Nakakita na tayo ng totoo, mahalin na po natin. Huwag po tayong mag-take advantage, yun lang lagi ko sinasabi. Kasi, real talk lang. Halimbawa, nag-take advantage ka ngayon. Di ba pag nakapag-cash out ka, madali lang maubos yung 100,000? After that yung 100,000, makakabalik ka pa ba? Hindi na. Sanay ka kasi sa bariya eh. Ngayon, nakahawak ka lang ng malaki, nanginig ka na. O ngayon, pagbalik mo, hindi na bariya yung F3. Ginto na. Kaya ikaw, nakahawak ka na ng ginto, ingatan mo na yan. Binigyan na tayo ng pagkakataong yumaman, i-grab mo na yan. Nakakita ka na ng mga totoong tao, yakapin mo na yan. At nakita mo na totoo na nangyayari, ipagpatuloy natin, umanap ng mahihirap at magsama-sama po tayo. Sa pananalitang yan, maraming salamat po. Over and out. Ay pa, sir. Wala na.